Kabanata 14:21 Pagsamba sa Diyos Flame. Ang ethereal fire ay hindi isa sa 5 elemento ng mundo. Sa tuktok ng pisikal na apoy, may pagkakataong masira ang kahungkagan at magbago ito patungong ethereal fire na kayang magpawi ng lahat ng bagay. Ang lahat ng emosyon ay gasolina para sa ethereal fire, kaya't hindi maaaring magbago ang emosyon ng isang tao kapag nakikipaglaban sa isang may ethereal fire. Bilang isang third step na tagapag-ensayo, hindi lamang malakas ang pagninuno ni Master Simo, siya rin ay may ganap na kontrol sa kanyang emosyon. Kung ayaw niyang magalit, hindi siya magagalit. Kung ayaw niyang magpakita ng emosyon, kaya niyang gawing kalmadong tubig ang lahat ng kanyang emosyon. Gayunpaman, mayroong isang bakas ng pagkabigla kay Master Simo. May kaunting pagbabago sa emosyon. Ito ay karaniwang imposibleng mangyari, ngunit nangyari ito. Wala nang oras si Master Simo upang pag-isipan kung bakit ito nangyari. Sa sandaling naramdaman niyang nagulat, sumabog ang ethereal fire mula sa kanyang katawan at umikot sa paligid niya sa isang iglap. Ang napakalakas na ethereal fire na ito ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang emosyon. Dahil dito, ang ethereal fire ay nagliyab ng mas malakas. Tinutok ng matandang vermilion bird ang kanyang mata at nagpakita ng halos hindi maramdamang pagnanakaw. Ang mga ilang sampal na iyon ay hindi lang para turuan ka, kundi pati na rin magtanim ng binhi ng ethereal fire sa iyong katawan. Kung hindi, magiging mahirap para sa kanya na makipaglaban sa isang third step na tagapag-ensayo. Maliit na nilalang, kung magagamit mo ang pagkakataong ito, nasa iyo na. Si Wang Lin ay nakaranas ng maraming buhay at kamatayan, kaya't hindi niya pinapalampas ang anumang pagkakataon. Nang makita niyang nagngangalit ang ethereal fire, kumislap ang malamig sa kanyang mga mata. Pinipigilan ng kanyang mga sugat mula kanina, gumawa ng sil si Wang Lin gamit ang kanyang mga kamay at itinuro ito paitaas. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay mabagsik at itinuro ang siyam na kulay ng apoy sa kanyang kaliwang mata. Ito ay naging ethereal fire at tinamaan si Master Simo. Walang sapat na ethereal fire. Heavenly ethereal fire, magtipon para sa akin. Pumaitaas si Wang Lin at inalog ang mga manggas niya. Isang malakas na hangin ang lumabas at tinamaan ang mga tagapag-ensayo na nanunood ng laban na ito. Ang hangin ay naglalaman ng mataas na temperatura. Nang dumaan ito, higit pang ethereal fire ang sumot dahil sa kanilang pagbabago ng emosyon. Hindi nito sinunog ang mga ito, ngunit agad na bumuo ng ethereal fire dragon sa loob ng katawan ng bawat isa sa kanila. Sa isang kisap mata, ang mga fire dragon ay sumugod mula sa mga katawan ng mga tagapag-ensayo. Kabuuang 36,774 na ethereal fire dragon ang lumitaw sa mundo. Mula sa malayo, ang tanaw na ito ay nakamamangha. Sa oras na iyon, para bang hindi si Wang Lin ang nakikipaglaban kay Master Simo, kundi tinipon niya ang emosyon ng lahat ng naririto upang labanan si Master Simo. Sa mundo ng pagsasanay, walang sino man ang kayang gawin ito gamit ang lakas ng apoy maliban kay Wang Lin. Hindi ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird, o maging ang pangalawang henerasyon ng Vermilion Bird. Bagaman malakas ang kanilang ethereal fire, may hangganan ito. Kaya nilang magpalabas ng apoy ngunit hindi mag-absorb. Ngunit ang ethereal fire ni Wang Lin ay naglalaman ng magnetic force mula sa heaven-defying bead. Matapos itong sumipsip ng ethereal fire, umalog ang mundo. Inalog ni Wang Lin ang kanyang manggas at ang hindi mabilang na ethereal fire dragons ay dumaan patungo kay Master Simo. Sa siyam na ethereal fire dragons na nangunguna, sumunod ang hindi mabilang na iba pa. Bumuo sila ng isang nakakabighaning ethereal firestorm. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Sa sandaling nagninggas ang ethereal fire sa katawan ni Master Simo, sumabog ang ethereal firestorm patungo sa katawan ni Master Simo. Agad na naging mapotla ang mukha ni Master Simo at mabilis siyang umatras. May takot sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang pinigilan ang kanyang emosyon. Kaunti pa. Nagiging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Sumugod siya at sumigaw, "Master Simo, naaalala mo pa ba ang Heaven Breaking Sect?" Ang umatras na katawan ni Master Simo ay nayanig. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon. "Master Simo, naaalala mo pa ba ang iyong pangalawang kapatid, pangatlong kapatid? At ang 16 na kapatid na itinakwil mo mula sa kuweba?" Ang mukha ni Master Simo ay naging napakaputla at ang katawan niya ay nayanig. "Master Simo, kilala mo ba ito?" Ibinukas ni Wang Lin ang kanyang storage space at kinuha ang isang jade. Ang jade na ito ay ang jade ng pagkakakilanlan ni Sima Mo mula sa Heaven Breaking Sect. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Master Simo ay naging mas matindi, na parang malapit na itong gumuho. "Master Simo, kilala mo ba ito?" Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kamay at isang bagay ang lumabas mula dito. Isang buto ng hayop na kasing laki ng palad.
Ang buto ng hayop na ito ang dahilan kung bakit itinakwil si Sima Mo mula sa Heavenbreaking sect. Ang mukha ni Master Simo ay mapatla at ang kanyang mga mata ay may pulang mga ugat. Lumitaw ang isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha at sumigaw siya kay Wang Lin, "Tumahimik ka. Master Simo o Sima Mo ang itatawag ko sa iyo." Ang huling salita ni Wang Lin ay parang kidlat, at ang ethereal fire ay sumabog sa katawan ni Master Simo. Ang apoy ay sunot ng maliwanag at mga tunog ng pagsabog ay narinig mula sa loob ng katawan ni Master Simo. Ang isang pakiramdam ng kabaliwan ay lumitaw sa mga mata ni Master Simo. Tumigil siya sa pag-atres at pinayagan ang ethereal fire na sunugin siya. Ang 7 kulay ng liwanag ay nagsimulang kumislap mula sa kanyang katawan, ngunit ang kulay lila ay halos ganap na pinigil ang 6 na ibang kulay. "Hindi ako si Sima Mo, ang aking Taoist name ay Master Simo." Si Master Simo ay sunog na ng ethereal fire sa kanyang katawan, at damyugaw siya. Sa sandaling lumabas ang dugo, ito ay naupo sa abo. Tumitig siya kay Wang Lin nang may galit at pamatak ang intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kanyang kanang kamay sa kalawakan at sumigaw siya. Ang mundo ay dumilim at isang dambuhalang puwang na bitik ang lumitaw dahil kay Master Simo. Ang bitik na ito ay sobrang laki, at malinaw na nakita ng mga nakapaligid na tagapag-ensayo na parang may ibang mundo sa loob nito. May mga hindi mabilang na planeta ng pagsasanay sa loob ng bitik, at hindi mabilang na tao ang nagmumulang nakaluhod doon. Lumabas ang malaking dami ng Joss Flame habang sila ay sumasamba. "Buksan mo ang Joss Flame realm ng matandang ito. Magpakita kayong mga kaluluwa ng mga disipulo." Inalag ni Master Simo ang kanyang manggas at ang hindi mabilang na nilalang sa mga planeta ay nagsimulang magdasal. Ang tunog ng kanilang dasal ay nagsanib at nagmistulang isang anting-anting at biglaang lumabas mula sa bitik. Sa sandaling lumabas ang boses, ang mga kaluluwa ay lumitaw sa paligid ni Master Simo. Ang mga kaluluwa ay dumating ng sabay-sabay at agad nilang pinuno ang buong mundo. Sa isang sulyap, ang mga kaluluwa ay walang katapusan, at ang dami nito ay nakakagulat. Hindi mabilang ang mga ito at imposibleng mabilang ng mabilis. Mayroon pang hindi lumalabas. Ang mga mata ng mga kaluluwang ito ay puno ng pagnanasa at naglabas ng Joss Flames. Ang Joss Flame Spell. Ang Joss Flame Spell na tanging para sa mga third step na tagapag-ensayo. Ang lahat ng buhay ay mapapawi ng Joss Flame Spells. Ang mga tagapag-ensayo na nakapaligid ay nagsimulang magulo at umatras. Wala ni isa ang naglakas loob magtagal sa malapit. Ang matandang Vermilion Bird ay nagningning ang mga mata habang nakatingin kay Master Simo. Wala siyang ipinakitang anumang mga saloobin. "Mga disipulo ko, sumamba kayo sa akin." Sumigaw si Master Simo, at ang hindi mabilang na kaluluwa ay yumuko kay Master Simo. Sa kanilang mga yuko, umalag ang mundo at isang Joss Flame Wind ang lumitaw. Ang hangin na ito ay lila at dumaan kay Master Simo. Ang ethereal fire na nakapaligid sa kanya ay kumupas at nagsimulang mamatay. Sa isang kisap mata, ang ethereal fire sa paligid ni Master Simo ay lahat nawala, walang natirang kahit isang patak. Ngunit ang mga kaluluwa ay naging malabo, parang ang mga yuko nila ay kumonsumo ng sobrang lakas. Ang tanawin na ito ay nakakagulat kaya't ang ekspresyon ni Wang Lin ay agad na nagbago. Ito ang third step. Isang third step na tagapag-ensayo tulad ni The Wastewater. Pati ethereal fire ay kayang mawala ng Joss Flames. Talaga bang hindi ko kayang manalo? Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng hindi pagsang-ayon. Ang kanyang titig ay parang kidlat at sumigaw sa kanyang puso. Kahit na siya ay nasa third step, anong pakialam ko? Eksaktong sa oras na iyon, biglang lumiko si Master Simo. Ang kanyang mga mata ay malamig habang tinititigan si Wang Lin at sumigaw. "Ang walang katapusang mga disipulo ko ay gumagawa ng Joss Flames para sa akin. Kung hindi ka aabot sa third step, hindi mo kayang tiisin ang lakas ng Joss Flames. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, pahihintulutan kita. Mga Joss Flame Disciples, sumamba sa kanya. Gusto kong makita kung paano mo tiisin ang pagsamba ng aking walang katapusang mga disipulo." Itinutok ni Master Simo ang kanyang daliri kay Wang Lin. Sa isang turo ng daliri, ang mga walang katapusang kaluluwa mula sa Joss Flame realm ni Master Simo ay humarap kay Wang Lin. Ang dami ng mga disipulo ay hindi mabilang. Pati si Wang Lin ay nagulat nang humarap sa walang katapusang mga Joss Flame Disciples. Joss Worship. Ang mga salita ni Master Simo ay umalingaw at ang walang katapusang mga kaluluwa ng Joss Flame ay lahat yumuko kay Wang Lin. Ang lakas ng bawat yuko ay bumuo ng isang purple na hangin na dumaan kay Wang Lin. Naramdaman ni Wang Lin ang isang hindi kilalang lakas na nagmula sa lahat ng direksyon, at habang pinipiga ang kanyang katawan, naramdaman niyang matinding sakit. Isang puwersang maghihiwalay sa kanyang katawan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagbago.
Wala siyang matatakasan dahil ang puwersa ay nagmumula sa mismong mundo. Nais kong makita kung paano mo tiisin ang pagsamba ng mga Joss Flame disciples ko. Maglakas loob ka pa bang hamunin ako bago makarating sa third step kay abangan. Ang mga mata ni Master Simo ay naging purong lila at naglabas ng kumikislap na lila. Gayunpaman, kahit siya ay napapaligiran ng lila, may isang maliit na apoy na kasing laki ng kuko sa pagitan ng kanyang mga kilay. Biglang nakita ni Wang Lin ang isang maliit na tao na nakaupo sa loob ng apoy. Ang maliit na taong ito ay eksaktong kahawig ni Master Simo, at dalawang stream ng luha ang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Iligtas mo ako. Nang dumating ang lila na hangin, tila narinig ni Wang Lin ang isang mahina na boses na nagmumula sa apoy sa pagitan ng mga kilay ni Master Simo. Marami palang mga Joss Flame disciple si Master Simo. Nagbago ang ekspresyon ng matandang Vermilion Bird at parang nais niyang magmamadali upang tumulong. Ngunit, sa eksaktong sandaling iyon na siya ay naglakad ng isang hakbang, ang tinig ni Wang Lin ay umalingaw sa buong mundo. Ancestor, kayang-kaya ko po ito. Kabanata 1422 Selyuhan ng Joss Flame Realm. Ang ekspresyon ni Master Simo ay malungkot. Bagaman ang kanyang mga salita ay may kasamang puot na nakamamatay, hindi siya magtatangkang patayin si Wang Lin sa harap ng matandang Vermilion Bird. Kung gagawin niya iyon, tiyak na siya'y mamatay. Kung hindi niya patayin si Wang Lin, hindi rin matutulungan ng matandang Vermilion Bird ang paggawa ng mabigat na parusa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Sovereign Council at ang Sovereign na nakatayo sa likod niya. Ginamit niya ang Joss Flame Worship upang malubhang saktan si Wang Lin at pilitin siyang umatras. Kaya, walang sino man ang makakapagsabi ng kahit ano at makakalat siya ng ligtas. Ang kapangyarihan ng mga kaluluwang sumasamba ay naging isang purple na hangin na sumugod kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Sa isang sulyap, tila ang buong mundo ay nabalot ng purple. Ang spell ng Joss Flame ay nakakagimbal at may kakayahang magwasak ng isang ikalimang hakbang na cultivator ng Heaven's Blight. Gayunpaman, kumpleto ang Thunder Essence ni Wang Lin at ang kanyang Fire Essence ay umabot na sa Ethereal Fire. Nakarbattles siya laban kay The Wastewater, kaya't kahit na humaharap siya sa ganitong panganib, hindi siya natatakot. Sa halip, puno ng kagustuhing lumaban ang kanyang mga mata. Upang maging tumpak, ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban si Wang Lin sa isang cultivator ng ikatlong hakbang. Nang humarap siya kay The Wastewater, kailangan niyang magdepensa lamang at hindi makapagtangkang umatake. Ngunit mabilis ang pagunlad ng kanyang cultivation sa loob ng Ancient Star System. Dati, magdepensa lamang siya, ngunit ngayon, kaya na niyang makipaglaban. Nang makita ang purple na hangin na papalapit, kumidlat mula sa kanang mata ni Wang Lin. Umara siya ng isang hakbang at inihampas ang kanyang kanang kamay. Buksan ang Ancient Thunder Realm. Ang mundo ay kumidlat at isang malaking bitik na 10,000 talampakan ng lapad ay lumitaw sa kalangitan na tinakpan ng purple na hangin. Ang bitik na ito ay tila pumutok mula sa purple at lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang mga malalakas na tunog ng kidlat ay umalingaw sa loob ng bitik, at nagbigay ito ng isang sinaunang aura. Ang mga ungol ng sinaunang Thunder Dragons ay umabot mula sa loob. Habang kumikidlat mula sa loob ng bitik, lumitaw ang malaking katawan ng isang sinaunang Thunder Dragon. Ang walang katapusang kidlat ay lumabas mula sa bitik at pumutok sa loob ng purple na hangin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Nang buksan ni Wang Lin ang Ancient Thunder Realm, lumipad ang Thunder Tattoo mula sa kanyang kanang mata patungo sa bitik. Kasabay nito, isang nakakagimbal na ungol mula sa bitik ang nagpatahimik sa lahat ng tunog ng kidlat. Lumabas ang ulo ng isang malaking sinaunang Thunder Dragon at sumugod ito sa Thunder Tattoo. Sa isang kisap mata, ang sinaunang Thunder Dragon ay nagsanib sa isa sa mga kasamang kidlat sa paligid ng Thunder Tattoo, na nagpalakas ng kapangyarihan ng kasamang kidlat. Hindi pa natapos doon. Sa isang iglap, mas maraming Thunder Dragons ang lumitaw at mabilis na nagsanib sa mga kasamang kidlat bago dumating ang purple na hangin. Ang Ancient Thunder Realm ay magiging pinagmumulan ng aking Thunder Essence at ang 9 na sinaunang Thunder Dragons ay magpapalakas sa mga kasamang kidlat ko. Tinatawag ko ang rurok ng Heavenly Thunder. Umalingaw ang tinig ni Wang Lin sa buong mundo. Ang kanyang mahabang buhok ay hamangin at itinuro niya ang harap. Ang pinakamalakas na spell ni Wang Lin bukod sa kanyang Fire Essence ay ang kanyang Thunder Essence. Matapos nguyain ang walang hanggang kidlat ng Scatter Thunder Clan at magsagawa ng Soul Search sa pinuno ng matanda, ang mga Thunder spells ni Wang Lin ay umabot na sa rurok. Kung hindi ito totoo, paano niya napasigla ang Void Gate gamit lang ang Thunder Essence at itinulak ito ng bahagya? Habang itinuro niya, ang 9 na kasamang kidlat ay mabilis na umiikot sa paligid ng Thunder Essence at nagsimulang makipaglaban sa papalapit na purple na hangin. Mula sa malayo, makikita na ang 10,000 talampakang bitik ay hugis kidlat.
Ang walang katapusang mga kidlat na pumapasok at lumalabas dito ay mas lalong nagpapakita ng hitsura ng isang kidlat. Ang siyam na kasamang kidlat ay bumuo ng isang nakakagimbal na thunderstorm. Ang purple na hangin ay naging isang purple na bagyong dumaan sa buong mundo. Habang ang mga di mabilang na Just Flame disciples ay yumuko, papalapit ito. Ang thunderstorm ni Wang Lin ay may siyam na sinaunang thunder dragons na umiikot sa loob nito, na lumilikha ng isang makapangyarihang puwersa. Nakuha rin ito ang isang lakas ng kidlat mula sa Ancient Thunder Realm. Rumble, 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 rumble. Ang banggaan ng dalawang bagyo ay nagdulot ng pagyanig sa Great Emperor Planet. Isang mapanirang aura ang kumalat na parang isang higanting kamay na nagpahid sa buong lupa. Ang Giant Tortoise ay naglabas ng isang malungkot na iyak at biglang gumuho. Ang pagbagsak ng Giant Tortoise ay nagdulot ng pagkalas ng arena. Dahil dito, ang mga cultivators sa paligid ay bumuga ng dugo at natapon sila ng malayo. Biglang sumabog ang thunderstorm at nagwasak sa libu-libong kidlat. Ang siyam na kasamang kidlat ay napaatras at pati na ang bitik patungo sa Ancient Thunder Realm ay nagsimulang magbaluktot na parang mawawala na. Ang purple na bagyo ay nanginginig din. Ang karamihan nito ay gumuho sa harap ng Thunder Essence ni Wang Lin. Ang mga kaluluwa ng Just Flame sa paligid ay apektado at nagsimulang bumagsak sa malawak na saklaw. Parang isang hindi nakikitang kamay ang dumaan sa kalangitan, winasak ang lahat ng kaluluwa ng Just Flame. Ang mga damit ni Master Simo ay humaplos at ang kanyang mga mata ay kumislap. Sa ilalim ng epekto ng shockwave, inihampas niya ang kanyang kamay at sumigaw, ang mga kaluluwa ng Just Flame ng matandang ito ay walang katapusan. Kahit nasirain mo ang mga ito, mayroon pa akong marami. Just Flame Realm Disciples, magpakita ulit. Matapos niyang sumigaw, mas maraming kaluluwa ang lilito mula sa malaking bitik patungo sa Just Flame Realm ni Master Simo. Ang dugo ay dump-flowed mula sa sulok ng bibig ni Wang Lin. Ang kanyang mukha ay mapatla at umatras siya ng ilang hakbang. Ngunit habang siya'y umatras, itinagilid niya ang kanyang ulo at ipinakita ang isang mabagsik na kagustuhing lumaban. Pinilit niyang huminto sa pag-atras at sumugod forward na parang isang meteor. Inihampas niya ang kanyang kanang kamay at isang tuyo, dilaw na dahon ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang dahon, ang mga Ancient God Stars ni Wang Lin ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Binuksan niya ang kanyang bibig at damyugo. Ang dugong iyon ay dugo ng Ancient God. Ang dugo ay nahulog sa tuyo, dilaw na dahon, at nagbigay ito ng isang pulang liwanag. Inihampas ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang pulang dahon ay mabilis na sumugod patungo kay Master Simo. Napakabilis nito at agad na lumapit. Parang isang malupit na hangin at mabilis itong lumaki hanggang sa umabot ng 1,000, 10,000, at 100,000 talampakan. Ancient Leaf. Isa sa mga yaman na nakuha ni Greed sa misteryosong lugar. Kahit na sa cultivation level ni Greed, nang ginamit niya ito, nagawa niyang takpan ang landas ni Wang Lin. Hindi ito kayang basagin ni Wang Lin at kinailangan niyang iwasan ito. Ngayon, ginagamit ni Wang Lin ito bilang isang Ancient God matapos pakanabangan ng kanyang Ancient God Blood. Ginamit din niya ang tamang paraan upang kontrolin ito, kaya't ang lakas nito ay mas malakas kaysa nang ginamit ito ni Greed. Isang dahon upang takpan ang kalangitan. Agad na lumipad ang Ancient Leaf sa tabi ni Master Simo at lumitaw sa tabi ng Just Flame Realm. Tinakpan nito ang bitik. Selyohan mo para sa akin. Selyohan. Selyohan. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Wang Lin at kumislap ang Ancient Leaf tulad ng isang silang rune. Nang damaykit ito sa Just Flame Realm ni Master Simo, naglabas ito ng isang malakas na silang force. Sa ilalim ng silang power ng Ancient Leaf, ang Just Flame Realm ay nanginginig, at wala ni isang kaluluwa ang nakalabas. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kay Master Simo at natakot ang kanyang mga mata. Hindi siya kailanman nakarinig ng isang yaman na kayang selyohan ang Just Flame Realm ng isang cultivator ng ikatlong hakbang. Anong uri ng yaman ito? Hindi lang si Master Simo ang nagulat, kundi pati na rin ang mga mata ng matandang Vermilion Bird na sumikip. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Ang batang iyon ay may yaman na ganito. Ang mukha ni Grandmaster Yunluo ay lalong naging mapotla at hindi na kayang itago ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang isipan ay nanginginig at umatras siya ng ilang hakbang. Malinaw niyang naaalala ang isang imahe kung saan ang katauhan ay nagwagayway ng kamay at 99 na dahon na ito ay lumitaw upang takpan ang Ancient Star System. Tapos ay buong pusong sinliyuhan ng isang napakalakas na Heavenly Daw spell na inilunsad ng maraming cultivators mula sa Ancient Star System. Ang mga mata ni Wang Lin ay punong-puno ng dugo. Matapos gamitin ang Ancient Leaf upang selyohan ang Just Flame Realm ni Master Simo, hindi siya umatras, kundi sumugod kay Master Simo. Si Wang Lin ay dumating sa loob ng 1,000 talampakan ni Master Simo at sumigaw, Ancient Devil Soul, lumabas. Ang itim na ulap ay nagsimulang lumitaw at agad na kumalat.
Naging isang maliit na tao na kasing laki ni Wang Lin. Siya ang Ancient Devil Soul. Sa sandaling lumitaw ang maliit na tao, sumigaw siya ng matini sa kalangitan. Ang devilish energy ay pumulibot sa kanya at isang ethereal lance ang biglang lumitaw. Pagkatapos, ang maliit na tao ay kumilos sa paligid ng lance at sumugod kay Master Simo. Ang mga mata ni Master Simo ay kumislap ng malamig, ngunit habang tumataas ang kanyang killing intent, muling sumak ang ethereal fire sa kanyang katawan. Hindi niya alintana ang ethereal fire at humakbang siya pasulong. Pagkatapos, inihampas niya ang kanyang kanang kamay at kumislap ang purple na liwanag. Ang matandang ito ay nagtagumpay sa malaking merito para sa sovereign at binigyan ng purple daw mula sa 7 kulay ng daw. Ito ay pinagmulan ng kabaliwan, at hanggat ang iyong yaman ay may espiritu, maghahirap ito sa ilalim ng epekto ng aking purple daw. Ang kanang kamay ni Master Simo ay tila humawak sa lahat ng purple sa buong mundo at pagkatapos ay inihampas ang kanyang kamay. Ang mga malalakas na tunog ng kidlat ay umalingaw at ang purple na fog ay sumugod patungo sa Ancient Devil Soul ni Wang Lin. Ang Ancient Devil Soul ay nagpakita ng kasiyahan at sumigaw ng mas malakas sa kasiyahan. Bago pa man sumapit ang purple na fog, sumugod ito. Binuksan nito ang kanyang bibig at huminga. Lalo pang tumaas ang kasiyahan sa mga mata nito. Ang Ancient Devil bilang pinaka-powerful na devil sa buong mundo, kaya't paano siya matatakot sa kabaliwan? Lalo pang naging malakas ang devilish nature. Matapos nguyain ng ilang purple mist, naging pula ang mga mata nito. Pagkatapos, tinagos nito ang purple na fog at sumugod kay Master Simo. Kabanata 1423 Kilalang individual. Ang lance ng fog na napapalibutan ng sinaunang kaluluwa ng demonyo ay sobrang bilis at agad na nakalapit kay Master Simo, na nagdulot ng pagkipot ng kanyang mga mata. Inaasahan na niyang malakas si Wang Lin, ngunit hindi niya inisip na magiging ganito kalakas si Wang Lin. Hindi pa umabot sa ikatlong hakbang ang batang ito, ngunit kaya na niyang makipaglaban sa akin. Kung sirain niya ang Void Gate, wala akong laban sa kanya. Alam din niya ang aking nakaraan, kaya't malinaw na mula siya sa Inner Realm. Kailangang mamatay ang taong ito. Sayang, hindi ko siya kayang patayin habang nandito tayo sa Great Emperor Planet. Hindi umatras si Master Simo at sa halip ay nagkaroon ng malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ipakita niya ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, umubos siya ng dugo at umatras. Langya, tama si Lord Sovereign, lahat ng mga nag-aaral ng ethereal fire ay dapat mamatay. Langya. Hindi maiiwasan ng ethereal fire na ito, at basta't may bahid ng emosyon, patuloy itong maglalagablab. Ang pagpapalawig ng laban na ito ay hindi mabuti para sa akin. Iwinasiwas ni Master Simo ang kanyang kanang kamay at isang puting seda na scroll ang lumitaw sa kanyang kamay. Mayroong mansang dugo na parang plum flower sa ibabaw nito, at ang mantsa ng dugong ito ay labis na nakakagulat. Ibinato ni Master Simo ang scroll at nagsimulang lumipad ito. Ang mantsa ng plum flower ay naging isang pulang mist sa harap ni Master Simo. Isang buntong hininga ang narinig mula sa loob ng mist. Malinaw na nakita ni Wang Lin ang isang magandang figure na lumabas mula sa fog. Imposibleng makita ng malinaw ang mukha ng figure dahil nakasuot ito ng puting belo. Inilabas nito ang kamay na parang jade at pinisil ito pababa sa sinaunang kaluluwa ng demonyo. Ang lakas ng oras ay damaloy mula sa kamay ng babae. Ito ang nagdulot ng pagbaluktot ng lugar sa harap niya, at pinalibutan nito ang sinaunang kaluluwa ng demonyo. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Humakbang si Wang Lin. Pagkatapos, iwinasiwas niya ang kanyang kanang kamay at nagsimulang mag-ikot ang kanyang mga Ancient God Stars ng mabilis. Ang isang mystical na liwanag ay mabilis na kumislap mula sa kanyang unang bituin. Sa isang kisap mata, isang higanting pagan ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang pagan na ito ay sobrang laki at nagkalat ang isang sinaunang aura mula rito. Ang mas nakakagulat pa ay nang lumitaw ang pagan, pinalibutan nito si Master Simo at ang babae mula sa pulang mist. Royal Ancient God Treasure, Emperor Furnace. Nagbago ang ekspresyon ni Master Simo at tumaas ang kanyang paningin. Isang hakbang ang kanyang tinahak at naghanda siyang dalhin ang babae mula sa pulang mist para umalis sa Emperor Furnace. Ngunit sa eksaktong sandaling yun, kumislap ng pula ang mga mata ni Wang Lin at tinutok niya ang kanyang daliri kay Master Simo. Sumigaw siya, tumigil. 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 Tumigil, na parang tatlong kidlat, at umubos si Wang Lin ng 3 beses na dugo. Tila siya'y napagod, ngunit ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. Sa pamamagitan ng paglampas sa kanyang limitasyon, nagawang pigilin ni Wang Lin ang katawan ni Master Simo kahit saglit. Ang pagpos na ito ay nagbigay kay Wang Lin ng isang napakagandang pagkakataon. Royal Ancient God Treasure, activate. Hindi pinansin ni Wang Lin ang kanyang mga sugat at gumawa siya ng isang seal gamit ang kanyang kamay. Nagsimulang mag-ikot ang Emperor Furnace at kumalat ang isang sinaunang aura.
Ngayon, aking papagilingin ang isang cultivator na nasa ikatlong hakbang. Humakbang si Wang Lin at naupo sa ibabaw ng Pogon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa itaas ng Pogon at ang apoy ay lumabas mula sa kanyang kaliwang mata. Ang siyam na kulay na apoy ay mabilis na pinalibutan ng Pogon. Ang Thunder Tattoo ay lumitaw sa kanyang kanang mata at ang walang katapusang mga kidlat ay pumasok sa Pogon. Ang apoy ay tumulong sa kidlat at ang kidlat ay nagpapalakas sa apoy habang nagsimula ang matinding refining na ito. Ang mga cultivator sa paligid ay naitulak, ngunit ayaw nilang sumuko sa pagmamasid ng laban na ito na parang isang pagkakataon lamang sa buhay. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Pinipino ang isang cultivator sa ikatlong hakbang. Hindi ko pa narinig na may sinuman na kayang mag-refine ng isang cultivator sa ikatlong hakbang. Ang ikatlong Young Emperor na ito ay may napakalakas na cultivation. Kamangha-mangha. Hindi ka panipaniwala. Ang ikatlong Young Emperor na ito ay baliw. Akala niya ba'y pinipino niya ang isang peel? Isang kalituhan na puno ng hindi pa naririnig na shock ang nagsimula. Kalimutan mo na sila, maging ang matandang Vermilion Bird ay napalaking mga mata. Hindi niya inaasahan na mananalo si Wang Lin laban kay Master Simo. Kung makakarating sila sa isang tie at siya'y matulungan ng lihim, sapat na iyon para kay Wang Lin na ipakita ang kanyang lakas. Ang magawang makipaglaban sa isang cultivator sa ikatlong hakbang ng isang ikalawang hakbang na cultivator ay sapat na upang magbigay ng gulat sa buong Ancient Star System. Kahit na ito ay sa pamamagitan ng kanyang lihim na tulong, at pinipigilan niyang gamitin ni Master Simo ang mga nakamamatay na galaw, isang katotohanan ng katotohanan. Ngunit si Wang Lin ay mag-refine kay Master Simo. Ang eksenang ito ay nagdulot ng hininga mula sa matandang Vermilion Bird. Magaling! Karapat-dapat nga siyang maging junior ng aming clan. Hindi mahalaga kung magtagumpay siya o hindi. Basta't may lakas ng loob na gawin ito, siya isang kilalang individual. Ang mga mata ng matandang Vermilion Bird ay puno ng kaluwagan. Maliban sa Just Flame Realm na pinigil ng Ancient Leaf, ang natitirang bagay ay ang Emperor Furnace. Nakasakay si Wang Lin sa ibabaw at patuloy na pinapalakas ang Pogon gamit ang kanyang mga apoy at Thunder Essences habang nagsisimula siyang mag-refine. Ang Emperor Furnace ay isang Royal Ancient God Treasure, kaya't ang lakas nito ay nakakasira ng langit. Ngayon na kontrolado ito ni Wang Lin, na isang Royal Ancient God, tumaas ng malaki ang lakas nito. Ang mga Ancient God Stars sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay mabilis na umiikot at malalaking halaga ng Ancient God Power ang pumasok sa Emperor Furnace. Si Master Simo ay nasa loob ng Emperor Furnace. Tiningnan niya ang kanyang paligid na puno ng kaguluhan. Ang kanyang ekspresyon ay labis na pangit. Naging frozen siya saglit at pagkatapos ay nahulog sa loob ng Pogon dahil sa plano ni Wang Lin. Isang simpleng Pogon ay magtatangkabang makulong ako. Gumawa si Master Simo ng isang seal at inilog ang kanyang kamay. Ang purple na liwanag ay pinalibutan ng kanyang katawan, bumuo ng dalawang malalaking purple na braso na sumabog sa pader ng Pogon. Ang dalawang malalaking purple na braso ay agad na tumama sa Pogon, na nagresulta sa isang malakas na ugong, at ang buong Pogon ay yumanig. Ang katawan ni Wang Lin ay yumanig kasama ang Pogon at naging malamig ang kanyang mga mata. Niluwal niya ang dugo sa Pogon at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, pinaganya niya ang Ancient God Power sa kanyang katawan ng buo at patuloy na nag-refine. Anong klaseng treasure ito? Patuloy na gumagamit si Master Simo ng spells sa loob ng Emperor Furnace, ngunit ang tigas ng Pogon ay labis niyang pinagmumuni. Habang patuloy siyang sumasabog mula sa loob, nagsimulang magtipon ng mas mainit na temperatura sa loob ng Pogon. Kasama ng init, ang mga malulungkot na sigaw ay unti-unting naririnig mula sa lahat ng direksyon. Ang mga mata ni Master Simo ay kumislap at bigla siyang tumingin. Ang nakita niya ay nagdulot ng labis na pagkabigla. Nakakita siya ng malalaking bilang ng mga illusory souls na lumitaw sa paligid niya. Ang mga kaluluwang ito ay napakalaki. Mga sinaunang demonyo at sinaunang diablo. Marami sa kanila, at ang kanilang malulungkot na sigaw ay tumusok sa isipan ni Master Simo, kaya't ang kanyang mga mata ay kumitid. Ang mga illusory souls ay pinalibutan si Master Simo, at ang kanilang malulungkot na sigaw ay lalong lumakas. Ang sinaunang kaluluwa ng demonyo na nakikipaglaban sa babae na lumabas mula sa pulang mist ay gumalaw at sumanib sa mga kaluluwang nakapaligid. Hindi na ito matutukoy kung alin ang siya. Ang pulang mist ay Kumso at ang babae na may puting belo ay tahimik na nakatayo sa tabi ni Master Simo. Imposibleng makita ang kanyang hitsura, ngunit ang kaunting lamang na ipinakita niya ay labis na halata. Nagtago si Master Simo at malamig na tiningnan ng taas. Matigas niyang sinabi, ang batang ito ay maraming treasures, ngunit kung iniisip niyang makukulong ako, sobrang yabang niya. Nag-snort si Master Simo at inilog ang kanyang kanang kamay. Sumigaw siya, 7-colored God Void Nails. Sa sandaling nagsalita siya, 29 na sinag ng 7 kulay ang lumitaw sa harap ni Master Simo.
Ang 7 kulay na liwanag ay pumuno sa Pagan. Ang mga kaluluwang nakapaligid ay umatras na parang labis na takot sa 29 na mga kuko. 7 kulay na mga kuko, sirain ang Pagan na ito para sa akin. Inilag ni Master Simo ang kanyang manggas. Ang 29 na 7 kulay na mga kuko ay sumabog habang lumilipad patungo sa paligid. Bang, 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 bang. Isang serye ng malalakas na tunog ang umalingaw at ang 29 na 7 kulay na kuko ay tumama sa pader ng Emperor Furnace at walang awa na pumasok. Sa labas, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang Emperor Furnace sa ibaba niya ay umugang at ang mga tinik ay lumitaw mula sa mga gilid nito. May kabuuang 29 na mga tinik na nagpapalabas ng 7 kulay na liwanag na nagtatangkang sirain ang Emperor Furnace. Isang kislap ng kalamlam sa mata ni Wang Lin at inilog ang kanyang kanang kamay. Lumitaw ang isang jade bottle sa kanyang kamay. Devil Soul Bottle. Hawak ang bote na ito, kinagat ni Wang Lin ang dulo ng kanyang dila at dumura ng Ancient God Blood sa bote. Sumigaw siya bilang isang Royal Ancient God, tinatawag ko ang 30,000 Ancient Devils upang tulungan akong mag-refine. Ang devilish energy ay damaloy mula sa bote. Ang mga anino ng Ancient Devil ay tumakbo mula sa bote, at pagkatapos na ma-absorb ang dugo ni Wang Lin, damaloy sila papasok sa Emperor Furnace. Sa loob ng Emperor Furnace, ang mga mata ni Master Simo ay puno ng kabaliwan. Ang kanyang kanang kamay ay humapil sa puwang at isang bagay ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang bagay na ito ay isang buto ng hayop. Ang buto na ito ay hindi malaki, mga 3 talampakan lamang ang lapad, at may malinaw na palad na marka dito. Ang palad na marka ay malalim na naka-imprinte sa buto ng hayop at kahit ang marka ng palad ay malinaw na makikita. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano sisirain ng matandang ito ang isang simpleng Pagan. Ang buto ng hayop na ito ay ibinigay sa kanya ng Sovereign, at ang palad na marka ay iniwan ng Sovereign. Naglalaman ito ng kapangyarihan ng isang palad mula sa Sovereign. Tinitingnan ng buto ng hayop sa kanyang kamay, isang komplikadong tingin ang umusbong sa kanyang mga mata. Itinaas ang kanyang kanang kamay at nais na pindutin ang buto ng hayop. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mahinang buntong hininga ang narinig mula sa kanyang likuran. Sima. Samahan mo ako pauwi. Sige na. Nagtanggal ng pagkilos si Master Simo at nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang maliit na apoy sa kanyang mga kilay ay magkasabay na nayanig. Pwede nating ibalik ang ating cultivation sa kanya. Tayo na pauwi. Sige na. Sa sandaling ito, sa labas ng Emperor Furnace, ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Ang kanyang kamay ay gumawa ng mga seal at malalim siyang huminga. Ang hindi nakikitang hiningang ito ay nahulog sa Emperor Furnace at mabilis na lumipad palayo. Dao Spell. Dream Dao. Nilikha ni Wang Lin ang 3 spells sa kanyang buhay. Sundered Night, Flowing Time. Sa wakas, ang Dao Spell na kanyang naintindihan sa Dao Realm sa loob ng Heaven-defying Bid. Dream Dao. Kabanata 1424 Dream Dao lumulon ng panloob na demonyo. 3 lamang ang mga oras ayon na nilikha ni Wang Lin sa kanyang 2,000 taon ng pagsasanay. Ang Sundered Night ay napakalakas, ngunit ang batas ng pinagmulan ay napakabihirang matamo. Tanging sa oras ng bukang liwayway lamang siya makakagamit ng oras ayon nang hindi nauubos ang kanyang sariling enerhiya ng pinagmulan. Kahit na sa kasalukuyan niyang antas ng pagsasanay, kung nais ni Wang Lin na gamitin ang Sundered Night ng sapilitan, kailangan niyang baguhin ang espasyo at planeta sa paligid niya upang maabot ang tamang oras ng araw. Kailangan niyang maging sobrang maingat sa paggawa nito. Tungkol naman sa Flowing Time, bagamat ito'y hindi kasing lakas ng Sundered Night, ang batas ng oras ay hindi matutulan. Ang oras ay lahat ng bagay at hindi nakikita. Ito'y maihahalin tulad sa kalangitan. Ang pangatlong oras ayon ni Wang Lin ay nakuha niya matapos siyang malubhang masugitan sa laban kontra kay The Wistwater. Sa hangganan ng kamatayan, pumasok si Wang Lin sa napakahiwagang Dao Realm sa loob ng Heaven-defying Bid. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung ano talaga ang Dao Realm. Sa loob ng Dao Realm, 2 oras ayon ang lumitaw sa isipan ni Wang Lin. Ang una ay ang oras ayon na malubhang nakapinsala sa All-Seer at isang buhay na salbahan ng isang 8-star Ancient God, ang Dream of Ancient Times. Ang pangalawa ay ang unang Dao Spell na nakatagpo siya, ang Dao Scatter Spell na ginamit ng matandang lalaki sa 7-colored realm. Ang 2 oras ayon na ito ay napakalakas at malalim na na-engrave sa alaala ni Wang Lin. Sa loob ng 10 taon na ginugol ni Wang Lin sa Dao Realm, nakamtan niya ang nakamamanghang lakas ng Dream of Ancient Times at Dao Scatter. Ang Dream of Ancient Times ay isang Ancient God spell, kaya't hindi ito maaaring gamitin tulad ng isang ordinaryong spell ng isang cultivator, kahit na si Wang Lin ay isang Ancient God. Ngunit, sa buhay ni Wang Lin, ang panganib at kapalaran ay magkasama. Ang Scatter Dao na ginamit ng matandang lalaki sa 7-colored realm ay nagbukas ng pintuan ng mga Dao spells para kay Wang Lin.
Gayunpaman, ang oras yung ito ay labis na magarbo. Karaniwan, hindi ito kayang maunawaan ni Wang Lin, ngunit sa tulong ng Dao Realm, ginamit ni Wang Lin ang malaking tiyaga at pagsusumikap upang pagsamahin ang dalawa at gawing Dream Dao. Noong nasa Cloud Sea, sa labas ng Demon Sect, sinubukan lamang ni Wang Lin ito sa Elder ng Heaven's Blight. Kung hindi itinuturo ni Wang Lin, tiyak na magugupo at mamamatay ang Dao Heart ng Elder. Ang Dream Dao, kahit na mukhang komplikado, ay isang uri ng panloob na demonyo. Binabago nito ang Dao intent ng kalaban at ginagawang panloob na demonyo upang wasakin ang kanilang Dao Heart. Pati na ang mga cultivator na hindi nag-iisa sa pagninilay ng Dao ay mayroong panloob na demonyo. Ang panloob na demonyo na iyon ay si Wang Lin. Ang hininga ni Wang Lin ay pumasok sa kanyang bibig at naging Dao essence niya, na pumasok sa Emperor Furnace. Tumitingin si Master Simo sa anino sa likod niya at nagulat. Ang anino na ito ay kasama niya sa loob ng mga 10,000 taon at bahagi ng kanyang buhay. Ngunit, ang aninong ito ay hindi kailanman nagsalita ng isang salita. Siya, dapat ay patay na. Isang matinding sakit ang tumama sa kanyang puso, ang puting seda na scroll ay isang bagay na kanyang dala, at ang dugo na nilabas ni Master Simo ay dahil sa sarili niyang lungkot at galit, nayanig ang katawan ni Master Simo at nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig ang mga salitang iyon. Napahinto siya sa kanyang kinalalagyan at tuluyang nakalimutan ang buto ng hayop sa kanyang kamay, hindi na niya naisip na ilagay ang kanyang palad dito. Ang apoy sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumikislap ng mas matindi. Little sister, ikaw ba ito? Ikaw ba ang nagsasalita? Nakatitig si Master Simo sa aninong babae at unti-unting naging malabo ang kanyang paningin. Big brother, mabilis, tingnan mo. Ang isang bangkos ng purple orchids ay tumubo dito. Big brother, huwag kang matulog palagi, ipinangako mong maglalaro tayo ngayon. Big brother. Sa Cloud Sea Star System, sa isang kontinente sa isang mortal na nayon, isang batang 7 o 8 taong gulang na batang babae ay nakasimangot habang tinutulak ang natutulog na batang lalaki na katabi niya. Little Lan, hayaan mo akong matulog pa ng konti. Kagabi, sumama kami ni Little Tiger at kumuha ng mga itlog, kaya't sobrang pagod ako, ang batang lalaki ay medyo mas matanda. Pagkatapos niyang buksan ang kanyang mga mata at magbulong ng ilang salita, muling natulog siya. Parang gumalaw ang oras at dumaan ang mga taon, Big Brother, tinukso ako ni Tiger kanina. Siya ay lihim na hinalikan ako. Sa tapat ng patch sa nayon, isang batang lalaki at batang babae ay naglalakad sa ilalim ng paglubog ng araw. Ang batang lalaki ay may dalang basket ng gamot sa kanyang likod. Habang naglalakad, siya'y dumidilat. Ang batang babae naman ay nakasuot ng flower dress at mukhang nasa edad 13 o 14. Hawak ang isang tangkay ng damo sa kanyang kamay at habang nagsasalita, hinuhugot niya ang mga ito. Ang batang babae ay nakatingin sa batang lalaki at malakas na sinabi, Big brother, nakikinig ka ba? Narinig ko. Little Lan, wala na ang tatay at nanay. Mabait sa atin si Tiger ngayong taon. Hindi masamang tao si Tiger, at hindi ka na bata, paano kung pakasalan mo siya? Si batang lalaki ay dumidilat habang tinitingnan ang kanyang maliit na kapatid. Paano ka naging ganitong kapatid? Ang akala ko'y tulad ni Big Sister Hong Hong, at gusto mong ipakasal ako sa kanyang maliit na kapatid para makakuha ka ng pagkakataon kay Hong Hong. Wala akong kapatid na tulad mo. Ang batang babae ay kumalabit at tinitigan ng batang lalaki. Pumula ang mukha ng batang lalaki at tumawa habang binabago ang usapan upang mailihis ang atensyon ng batang babae. Hindi nagtagal, pareho silang nagtawanan at naglakad ng mas malayo. Ang oras ay dumaan muli at lumipas ang kabataan, Big Brother, si Big Sister Hong Hong ay may gusto sa ibang tao. Ikaw, ang batang babae ay ngayon ay 16 at namumukadkad na tulad ng isang magandang bulaklak. Sa sandaling iyon, tinitingnan ng batang babae ang mahina at batang lalaki sa harap niya at mahinahong nagsalita. Ang batang lalaki ay payat ang katawan. Hindi siya matangkad at medyo maitim, na parang may sakit siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng isang alitaptap sa puso ng isang dalaga. Sa mga nakaraang taon, alam ng batang babae na kahit hindi nagsasalita ang kanyang kuya, naging mabuti siya sa kanya. Basta't may gusto siya, ang kanyang kuya ay gagawin ng lahat upang makuha ito para sa kanya. Ang batang lalaki ay ngumiti. Ang mga ngipin niya ay maputi at ang kanyang espiritu ay mukhang mas magaan. Pagkatapos niyang marinig ang mga salita ng batang babae, ang kanyang kanang kamay ay hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid at mahinahong sinabi, huwag mong pag-isipan, hindi ganito kabigat ang kapatid mo. Ang pangarap ng kuya mo ay maging isang immortal. Kapag ikinasal ka na kay Tiger, maghahanap si Big Brother ng sekta na sasamahan. Pumula ang mukha ng batang babae at bumanggit ng mahina, si Tiger ay nakakainis. Sinabi ko na sa kanya dati na kung hindi ako pakasalan ni Big Sister Hong Hong, hindi ako mag-aasawa sa kanya. Ngumiti ang batang lalaki at nagpakita ng malumanay na tingin.
Mahinang sinabi niya, lumaki ka na at malapit ng maging isang babae, kaya't huwag magtampo tulad ng bata. Ang pangarap ng kuya mo ay maging immortal talaga. Ayokong magtagal ang buhay ko dito sa isang mahirap na lugar, itinaas ng batang lalaki ang kanyang ulo at tiningnan ang madilim na kalangitan. Ang buhay ko, ng sima mo, ay hindi magiging ordinaryo, Little Lan, maghintay ka para sa kuya mo. Kapag naging matagumpay ako, babalik ako para tulungan ka at si Tiger na mabuhay magpakailanman. Baka magkaanak pa ako ng ilang pamangkin. Haha! Ang batang lalaki ay mukhang masaya. Tiningnan ng batang babae ang batang lalaki sa harap niya. Pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang, ang kanyang kuya ay naging kanyang kalangitan, nagbabantay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging mapula habang nakayuko siya at mahinahong nagsabi, siguradong magtatagumpay ang kuya. Hihintayin ko siya. Oo. Kapag ikinasal ka, maghahanda si Big Brother ng maraming handog upang magpakasal ka ng magarbo. Ang mata ng batang lalaki ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa kanyang kapatid. Ang masiglang musika ay umaabot sa buong nayon ilang araw pagkatapos nito. Ang batang babae ay nakasuot ng wedding dress at inangat ang kurtina ng sedan. Tumingin siya sa sulok ng sedan na may bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Saan nga ba pumunta si Big Brother? Bakit hindi pa siya bumalik? Lahat ng mga kapitbahay ay nagtakbuhan patungo sa kasal sa nayon, kaya't naging masaya ang paligid. Marami ring mga bata ang naglalaro sa paligid ng sedan at kumakanta ng masayang awit. Ang mga matatandang tao sa paligid ay nakangiti habang pinapanood ang kagalakan ng kasal. Wala ni isa sa kanila na nakapansin na may higit sa 10 kabayo na papalapit sa nayon. Mahigit 10 malalakas na kalalakihan na may malupit na ekspresyon ay nakasakay sa kanila at nag-uusap. Ang tunog ng kabayo ay parang isang rumbling na dragon sa lupa at ang mga vibrations ay lumalaganap sa malalayong nayon, hindi kalayuan ay isang bundok na natatakpan ng ulap taon-taon. Ayon sa mga kwento, may mga immortal sa bundok na iyon. Sa sandaling iyon, isang batang lalaki na may mapagmalaking ngiti ay mabilis na bumaba mula sa landas ng bundok. May dala siyang basket ng gamot sa kanyang likod na puno ng mga halamang gamot, pati na rin isang ginseng. Ang ginseng na ito ay kasing laki ng braso ng isang sanggol. Ang mga ugat nito ay sobrang haba at may konting spiritual na enerhiya. Ang king ginseng na ito ay dapat nasa 100 taon na. Upang makuha ito, nagtagal ako ng ilang araw. Siguro sapat na ito para sa dowry ni Little Lan. Ang ngiti ng batang lalaki ay lalong lumiwanag. Nasa kalagitnaan na siya ng bundok nang hindi inaasahan ay tumingin siya sa nayon. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya, hindi gumagalaw. Mula sa malayo, ang isang matinding apoy ay sumabog sa nayon. Kabanata 14:25 Baka darating din ang araw na iyon. Ang mga mata ng binata ay puno ng kabangisan at isang masamang pakiramdam ang pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay naging malamig habang siya ay nagmamadaling bumaba ng bundok. Mahirap umakyat sa bundok, pero mas mahirap bumaba. Habang tumatakbo, siya ay nadapa agad, nag-iwan ng maraming pasa sa kanyang katawan at naging sanhi ng pagdurugo. Ngunit hindi siya tumigil, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbaba. Siguro sunog lang iyon, siguro sunog lang iyon. Walang nangyari, walang nangyari. Ang katawan ng binata ay nanginginig habang siya ay nagmamadali, parang baliw. Ang basket ng medisina sa kanyang likod ay nanginginig at may ilang halamang gamot na nahulog, ngunit hindi niya ito pinansin habang nagmamadali. Sa buong daan, siya ay nadapa ng ilang beses, at minsan isang sanga ang nagbukas ng malaking sugat sa kanyang kanang binti. Ngunit hindi niya ito pinansin, at ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Matapos ang matagal na oras, narating ng binata ang paanan ng bundok habang humihingal. Nagmamadali siya papunta sa nayon. Ang kanyang puso ay nanginginig at ang takot ay kumakalat sa kanyang katawan. Walang mangyayaring masama, walang mangyayaring masama. Parang sumisigaw ang kanyang puso, halos nagmamakaawa. Ang lahat ng nakikita niya ay malabo maliban sa daan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang makarating sa pangunahing kalsada sa labas ng nayon. Kailangan na lang niyang maglakbay ng kalahating kilometro para makita ang nayon. Ngunit kahit hindi niya nakikita ang nayon, kitang-kita niya ang napakalaking apoy. Mahina niyang naririnig ang malungkot na mga iyak. Ang mga iyak na iyon ay umabot sa langit, sapat upang magpagalaw ang lupa. Little sister. Ang binata ay nagmamadali papunta. Sa mga sandaling iyon, ang kalampag ng daan ay naging mas malakas, at higit sa 10 kabayo ang dumaan. Ang ilan sa mga mabagsik na lalaking nakasakay sa mga ito ay may magulong mga kasuotan, at naririnig ang kanilang malupit na halakhak. Haha, hindi ko inisip na ang maliit na nayon na ito ay may maraming magagandang babae. Kung hindi lang kami pinapagawa ng Lord, sana kumuha pa ako ng ilan. Oo, lalo na yung bride, ang ganda niya. Ang higit sa 10 kabayo ay dumaan mabilis sa binata. Isang malaki at mabagsik na lalaki ang agad na nagtaas ng kanyang panghagupit at hinampos ang binata sa gilid ng daan.
Hayop ka, naglakas loob kang harangan ng daraanan ng horse gang. Tumabi ka. Ang katawan ng binata ay nanginginig at nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Isang malakas na puwersa ang tumama sa kanyang katawan at siya ay napahulog. Ang higit sa 10 kabayo ay dumaan, ang kanilang halakhak ay umaabot sa paligid. Lumipas ang oras at dumating ang gabi. Ang malamig na hangin ay humaplos. Ang binata sa gilid ng daan ay nanginginig habang unti-unting binuksan ang kanyang mga mata. Ang pagkalito ay kitang-kita sa kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay abuhing-abuhan. Pilit niyang pinilit tumayo. Nagsalita siya sa kanyang sarili at naglalakad siya patungo sa nayon. Walang mangyayaring masama. Walang mangyayaring masama kay Little Sister. Walang. Pagkatapos ng matagal na oras, ang nayon na sunog na ang mga bahay ay lumitaw sa harapan ng binata sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang binata ay nanginginig habang tinitingnan ng nayon sa harap niya na puno ng takot. Sumigaw siya ng malungkot habang tumatakbo patungo. Little Sister, Little Sister, Little Lan. Habang tumatakbo, pumasok siya sa nayon. Ang matapang na amoy ng usok ay naruroon pa. Ang matinding amoy ng dugo ay patuloy na bumangon sa hangin. Sa lupa, bukod sa madilim na dugo, may mga bangkay na may mga nakatutok na mata na tinitingnan ng madilim na langit. Ang tanawing ito ay nagbigay ng matinding sakit na dumaan sa kanyang puso at halos mag-collapse siya. Ang mga bangkay na ito ay mga tao na labis niyang kilala. Ang karamihan sa mga bahay sa paligid ay nasunog. Tanging ang maliwanag na sedan ang hindi nasunog. Kumpara sa mga nasunog na bahay, ang maliwanag na kulay nito ay sobrang nakakagulat. Ang binata ay kumagit sa kanyang ibabang labi. Ang katawan niya ay nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na takot habang naglalakad papasok sa sunog na bahay sa tabi ng sedan. May isang katawan na nahulog doon. Si Tiger. Katabi ni Tiger ang katawan ng isang babae. Si Hong Hong, ang kapatid ni Tiger. Halos mag-collapse ang binata habang nanginginig siya at naglalakad papasok sa kwarto. Nakita niya ang kanyang maliit na kapatid. Ang nasunog na kwarto ay may ilang mga beam na nakatayo pa, at may isang puting seda na nakatali sa leeg ng isang malungkot na bangkay ng babae na nakabitin mula sa mga beam. Ang bangkay ng babae ay magulo at may dugo na dumadaloy mula sa kanyang mga butas. Ang mga mata niya ay puno ng kalituhan habang tinitingnan ng malayo, naghihintay sa kanyang minamahal. Ang binata ay tinitingnan ng bangkay ng babae at sa mukha ng dugo. Little Sister. Ang kanyang malungkot na tinig ay umabot sa buong gabi ng nayon na puno ng kalungkutan at kamatayan. Ito ay umabot ng matagal. Huwag kang umiyak, Little Lan, magpakabait ka. Hindi na matutulog si Big Brother. Kukunin ko na ang Purple Orchid para sa iyo, okay? Huwag ka nang umiyak. Little Lan, ito na ang ika-100 beses mong tinanong kung saan pupunta sina Mom at Dad. Hindi ba't sinabi na ni Big Brother sa iyo na sila ay pupunta sa malalayong lugar? Makakasunod sila, makikita nilang lumaki si Lan Lan at magpakasal si Lan Lan. Huwag kang umiyak. Kung hindi mo gusto si Tiger, edi kalimutan mo na. Hindi naman si Big Brother ang nililigawan si Big Sister Hong Hong gaya ng sinasabi mo. Ang pangarap ni Big Brother ay maging isang immortal. Little Lan, maghintay ka kay Big Brother. Kapag ako ay matagumpay, babalik ako para tulungan ka at si Tiger na mabuhay magpakailanman. Pag nagpakasal ka, maghahanda si Big Brother ng maraming dowry para sa iyo para magmukhang magarbo ang kasal mo. Ang binata ay nagbuhos ng luha ng dugo habang nahulog. Tinitingnan niya ang kanyang maliit na kapatid gamit ang kanyang mga mata na puno ng kalungkutan. Pagkalipas ng ilang araw, inilibing ng binata ang lahat ng mga bangkay sa nayon at inilibing ang kanyang kapatid na babae sa bundok. Mataas na lugar iyon at may maraming purple orchids na namumulaklak. Kung umupo ka sa kampo ng mga bulaklak, makikita mo ang buong mundo. Hindi namatay ang kanyang maliit na kapatid mula sa abuso, siya ay nagbigti. Pinanatili ng binata ang puting seda na ginamit ng kanyang kapatid sa pagbigti. Sa isang sandali, naramdaman niyang ang kaluluwa ng kanyang maliit na kapatid ay nasa puting seda na iyon. Nang umalis siya sa nayon, tiningnan niya ito at kinuha ang puting seda. Isang tinig na kasing ganda ng kampana ang umabot sa kanyang mga tainga. Big Brother! Big Brother, magising ka! Tingnan mo, may mga purple orchids doon. Big Brother, nasaan sina Father at Mother? Miss na miss ko na sila. Big Brother! Kinagat ng binata ang ibabang labi hanggang magdugo, at ilang patak ng dugo ang tumulo sa puting seda. Nang kumalat ito, naging hugis plum na bulaklak. Horse gang! May matinding galit sa mga mata ng binata habang patuloy siyang naglalakad palayo. Big Brother, maghihintay ako sa pagbalik mo. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, mga dekada ang lumipas, ang talento ng binata ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Bagamat hindi ito ang pinakamahusay, ito ay nakakagulat. Pumasok siya sa Heaven Breaking Sect, at sa determinasyong wala sa karaniwan, siya ay naging leader sa mga kabataan.
Sa base ng Horse Gang, 1,400 miyembro ang pinatay sa isang maulang gabi. Walang nakaligtas. Pati ang mga kabayo ay pinatay. 7 o 8 matandang miyembro ang labis na nagdusa bago mamatay. Ang sakit na kanilang naranasan ay hindi pangkaraniwan, at sila ay humiyaw ng halos kalahating buwan bago tuluyang pumanaw. Ang kanilang mga kaluluwa ay inalis at sila ay pinino, hindi makapasok sa cycle ng reinkarnasyon. Ngunit si Simamo ay nakaramdam pa rin ng sakit na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga salarin na dumukot sa kanyang maliit na kapatid ay matagal nang patay. Sa paggamit ng Soul Search, nalaman niyang hindi gaanong nagdusa ang salarin, at ayaw niyang palampasin ito. Pagbalik sa sekta, lumipas pa ang 100 taon. Si Simamo ay umabot sa Nascent Soul Stage at naging pinakamalakas sa mga kabataan. Nakita siya ng Sect Master ng Heaven Breaking Sect at tinanggap bilang disciple ng Sect Master. Sa taglamig, muling bumaba si Simamo mula sa sekta. Gumamit siya ng isang spell upang kalkulahin ang reinkarnasyon ng salarin at nagsimula ng isang pagpatay. Anong uri ng galit ang kayang magtulak sa isang tao na manghunting ng salarin kahit patay na ito at dumaan na sa cycle ng reinkarnasyon? Lumipas ang oras. Nakita ni Wang Lin lahat ng ito sa alaala ni Master Simo. Tahimik siyang nag-isip. Nakita rin niya ang mga dekada pagkatapos, nang makita ni Master Simo ang mga kasamahan sa sekta na namatay sa Seven-Colored Realm. Tinamaan siya ng Seven-Colored Nail at dinala siya ng Sovereign. Ako, si Simamo, bagamat pinalayas mula sa Heaven Breaking Sect, ako ay miyembro ng Inner Realm. Paano ko magiging aso ng Outer Realm? Paano ko ibibigay ang lahat para lang mabuhay at magpatalo sa tukso ng pag-abot sa ikatlong hakbang? Kung mamatay ako, mamatay ako. Isang sinaunang tinig ang dumating mula sa mundo at pumasok sa isipan ni Simamo. Hindi lang kita mapipigilan sa pagpanaw. Maaari ko pang baguhin ang iyong kapatid. Hindi ko siya maibabalik sa buhay, ngunit maaari ko siyang manatili sa iyong tabi magpakailanman. Kung magtatagumpay ang iyong cultivation, baka makatagpo ka ng isang tao na maaaring magbuhay muli sa kanya. Kung mamatay ka ngayon, lahat ng ito ay mawawala. Nayanig ang isipan ni Simamo. Sumama ka sa akin. Mula ngayon, hindi ka na Simamo ng Inner Realm, kundi isang lingkod ng Sovereign. Ibinibigay ko sa iyo ang pangalang Master Simo. Sa loob ng Emperor Furnace, ang mga mata ni Master Simo ay malabo habang mga luha ay tumutulo. Ang apoy na kasing laki ng kuko sa kanyang noo ay dahan-daang kumalat at inoccupy ang kanyang noo. Sa labas ng Emperor Furnace, nakaupo si Wang Lin sa tuktok ng furnace. Binuksan niya ang kanyang mga mata habang tinitingnan siya ng mga cultivator sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Pagkalipas ng matagal na oras, nagbuntong hininga si Wang Lin at tumayo. Lumakad siya at hinampes ang kanyang kamay. Ang Emperor Furnace ay nayanig at naglaho. Ang anyo ni Master Simo ay naipakita. Hindi sinadyang iniwan ni Wang Lin ang anuman sa alaala ni Master Simo, ngunit nag-iwan siya ng ilang mga pagninilay. Pinili niyang itigil ang pagpapino kay Master Simo. Maaaring hindi magtagumpay ang pagpapinong ito dahil si Master Simo ay may maraming yaman. Wala nang silbi ang laban na ito kung magpapatuloy. Si Master Simo ay tumayo sa hangin at nagmuni-muni ng matagal. Itinaas niya ang kanang kamay at ang babae ay nawala sa kanyang manggas. Sa antas ng kultibasyon ni Master Simo, bahagya niyang naisip kung anong nangyari. Tinitingnan niya si Wang Lin ng isang labis na komplikadong tingin. Pwede mo bang sabihin sa akin? Ang mga sinabi niyang iyon ay mula ba sa iyong spell o? Hindi ko rin alam. Si Wang Lin ay nagbuntong hininga. Kung ako si Simamo at ang kanyang kapatid ay si Wan Er. Paano ko pipiliin? Takot si Wang Lin na isipin ang sagot. Baka ito rin ang sagot na ibinigay niya kay Simamo, o baka mayroon na siyang sagot. Kabanata 1426 Aalis na. Umalis si Master Simo, sumama sa kanya si Grandmaster Yunluo, at parehong nawala sila mula sa Great Emperor Planet bago ang mga mata ni Wang Lin. Walang naging resulta ang laban na ito. Ito ay labas sa inaasahan ng lahat ng mga cultivador dito, kabilang na ang matandang Vermilion Bird. Gayunpaman, sa kanyang makapangyarihang cultivation, may mga ilang bagay siyang napansin ng hindi direkta. Bagamat ganito, hindi nito hahadlangan ang pag-angat ng prestihiyo ni Wang Lin sa Fallen Land. Sa mga mata ng mga cultivador dito, sapat na ang laban na iyon upang makita si Wang Lin bilang isang taong kayang harapin ang isang third step na cultivador. Ang pagpili ng Fallen Elder na naantala ay ipagpapatuloy, ngunit wala nang kinalaman si Wang Lin dito. Sa Fallen Land, ang inabandonang planeta na kinatatayuan ni Liu Jinbiao at Shu Liguo ay masusing tinuklas ng mga tao mula sa Fire Sparrow Clan. Para sa Fire Sparrow Clan, ang pagsubok na isinasagawa sa Great Emperor Planet ay isang magandang pagkakataon para sa kanila. Habang maingat silang nag-iinspeksyon, natagpuan ng Fire Sparrow Clan si Liu Jinbiao, na nagsasagawa ng closed-door cultivation sa pinakailalim na bahagi ng planeta, kasama ang kanyang tagapagtanggol na si Shu Liguo.
Matapos ang isang mabagsik na laban, nahuli si Liu Jinbiao at lihim na ipinadala mula sa Fallen Land upang makipagkita sa ninuno ng Fire Sparrow Clan na naghihintay sa labas. Ang ekspresyon ni Liu Jinbiao ay malungkot at hindi nagsalita. Ngunit nagbigay siya ng aura ng isang leader ng henerasyon. Isang hindi nakikitang aura mula sa isang taong may hawak ng kapangyarihan sa matagal na panahon at kayang pumatay ng libu-libong tao sa isang salita. Nang mailabas si Liu Jinbiao mula sa Fallen Land, ang ninuno ng Fire Sparrow Clan, na maingat na nanatili sa labas at hindi naglakas loob pumasok, ay ipinakita ang isang hitsura ng kagalakan. Naglakad siya pasulong, hindi pinansin ang pagsamba ng Fire Sparrow Clan, at ang kanyang kanang kamay ay naging apoy na direktang sumabog patungo kay Liu Jinbiao. Ang ekspresyon ni Liu Jinbiao ay hindi naging balisa. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang sinaunang tingin habang malamig na tinitingnan ng ninuno ng Fire Sparrow Clan. Ang kanyang kalmadong tingin ay nagdulot ng panginginig sa isipan ng ninuno ng Fire Sparrow Clan. Ang aura at presyon na ito ay tanging para sa isang taong may hawak ng kapangyarihan sa matagal na panahon. Kung ito nga ay Vermilion Bird, dapat ganito siya. Sa isang malamig na pangungutya, ang kanan ng ninuno ay tumama sa katawan ni Liu Jinbiao. Sumabog ang apoy sa loob ng kanyang katawan, at pagkatapos mag-ikot ang apoy, nagkunot ang noo ng ninuno. Nagmumura si Liu Jinbiao at nagsabi, "Maliit na Fire Sparrow Clan, sinugod niyo ako nang ang matandang ito ay malubhang sugatan. Katulad ng inyong ninuno, mga tanga lang kayo." Ang mga mata ng ninuno ng Fire Sparrow Clan ay kumislap at nawala ang ilang alinlangan. Nang suriin niya ang katawan ni Liu Jinbiao, napansin niyang hindi ganoon kalakas ang apoy sa loob. Nang marinig niya ang mga salita ni Liu Jinbiao, bagamat may ilang alinlangan na nawala, hindi pa rin sapat. Inilaylay niya ang kanyang kanang kamay at isang sugat ang lumitaw sa kanang kamay ni Liu Jinbiao, at maraming dugo ang damaloy. Ang dugong ito ay kinuha ng ninuno ng Fire Sparrow Clan at ginawa itong isang bola. Nang naamoy ito, kagalakan ang lumitaw sa kanyang mga mata, at pagkatapos magdadalawang isip, nilamon niya ito. Nang pumasok ang dugo sa kanyang tiyan, naging isang makapangyarihang puwersa ng apoy ito na sumabog sa loob ng katawan ng ninuno ng Fire Sparrow Clan. Isang ilusyon ang agad na lumitaw sa likuran ng ninuno ng Fire Sparrow Clan. Isang ibon ng apoy na puno ng apoy ang nagbukas ng kanyang mga pakpak, at sa harap nito ay isang mas maliit na Vermilion Bird. Ang Vermilion Bird na ito ay tila malubhang sugatan at malabo. Matapos makipaglaban sa ibon ng apoy, nilamon ng ibon ng apoy ang Vermilion Bird. Matapos lamunin ng Vermilion Bird, sumabog ang apoy sa paligid ng ibon ng apoy at nagsimulang magbago. Habang lumiliit ito, lalong naging kahawig ng Vermilion Bird. Magandang! Talaga nga ay Vermilion Bird. Ang ninuno ng Fire Sparrow Clan ay puno ng kagalakan. Tumawa siya habang ang kanyang kanang kamay ay damapo sa ulo ni Liu Jinbiao. Ang kultibasyon ng ninuno ng Fire Sparrow Clan ay labis na mataas, kaya siya ay natural na maingat at paranoid. Pagkatapos subukan ng ilang beses, bagamat tiyak siya, ginamit pa rin niya ang Soul Search spell. Sa kanyang pananaw, lahat sa mundong ito ay maaaring peke. Ang Soul Search lamang ang tunay. Sumabog ang apoy patungo sa kanyang kanang kamay na nakapatong sa ulo ni Liu Jinbiao, at nagsimula siyang magsaliksik ng kaluluwa. Nag-flash ang mga alaala sa kanyang isipan, at makalipas ang ilang sandali, ipinakita ng ninuno ng Fire Sparrow Clan ang isang ngiti ng kasiyahan. Bagamat may ilang alinlangan pa, tiyak na ang taong ito ay ang ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird. Ipinagwagwagan niya ang kanyang manggas at dinala si Liu Jinbiao. Sa isang kisap mata, sila ay nawala ng walang bakas habang ginagamit ng ninuno ang isang makapangyarihang spell upang dalhin si Liu Jinbiao pabalik sa punong tanggapan ng Fire Sparrow Clan. Sa sandaling kinuha ng ninuno ng Fire Sparrow Clan si Liu Jinbiao, si Wang Lin, na nakaupo malapit sa lawa kung saan ang matandang Vermilion Bird ay nangingisda ng dragon, ay biglang bumukas ang kanyang mga mata, at kumislap ang kanyang mga mata ng maliwanag. Ang daw ng pandaraya ni Liu Jinbiao ay talagang kahanga-hanga. Pati ang ninuno ng Fire Sparrow Clan ay naloko. Ngayon kailangan kong maghanda at maghintay na madala si Liu Jinbiao sa banal na lupa ng Fire Sparrow Clan. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga sil at mga hadlang na pumulibot sa kanyang katawan. Mas maraming mga hadlang ang lumitaw hanggang sa bumuo sila ng isang formation sa paligid niya. Ang formation na ito ay may kakayahang teleporta si Wang Lin gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Sa dapit hapon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tahimik na nagsabi, "Ninuno, may alalay po akong nasa Fallen Land na tinatawag na Zombie Bread. Sana po ay matulungan ninyo siya sa aking ngalan." Ang matandang Vermilion Bird ay nakaupo sa tabi ng lawa, hawak ang isang fishing rod at isang boteng alak na nakapatong sa tabi. Nang marinig ang mga salita ni Wang Lin, lumingon siya at nakita ang kabutihang loob sa kanyang mga mata. "Handa ka na ba?" Tumango si Wang Lin. "May ilang mga hiyas pa akong kailangang tapusin, pagkatapos ay kailangan ko na lang maghintay na maisa-activate nila ang formation." Ibaba ng matandang Vermilion Bird ang fishing rod at uminom mula sa boteng alak.
Pagkatapos, nagsalita siya, naipasa ko na sa iyo ang paraan ng pagkontrol sa dragon ng apoy. Maging maingat, magiging sobrang delikado kapag umalis ka. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit, kung may iba ka pang kahilingan, maaari mo akong tanungin. Si Wang Lin ay tahimik na nag-isip at tinitingnan ng matandang Vermilion Bird. Bagamat ilang araw pa lamang sila nagkakilala, ang matandang Vermilion Bird ay taos-pusong tumulong sa kanya at protektahan siya, kaya't nadama ni Wang Lin ang init. Ngayon na sila'y maghihiwalay, naramdaman ni Wang Lin ang kalungkutan. Nang makita ng matandang Vermilion Bird na nag-iisip si Wang Lin, lalo pang tumingkad ang kabutihang loob sa kanyang mga mata at ngumiti. Kung may pagkakataon, magkikita pa tayo ulit. Huwag mong kalimutan na magpaalam ng hindi tulad ng isang bata. Sana magpabilib mo ako sa susunod na magkita tayo. Tinitigan ni Wang Lin ang matandang Vermilion Bird bago huminga ng malalim at nagsabi, "Ninuno, nais ko po ang pamamaraan ng kultibasyon ng Ancient Soul Restriction mula sa arena." Gusto mo ang Ancient Soul Restriction? Ang matandang Vermilion Bird ay nag-isip saglit at dahan-dahang nagsabi, "Ang Ancient Soul Restriction ay isang bagay na ninakaw ng unang ninuno. Hindi ko rin hawak ang pamamaraan ng kultibasyon. Kalimutan mo na, ibibigay ko na lang sa iyo ito upang maprotektahan ang iyong sarili. Kung may oras ka, maaari mong pag-aralan ito at baka, sa iyong pangunawa, matutunan mo ang ilang bagay." Habang nagsasalita ang matandang Vermilion Bird, iniunat niya ang kanyang kanang kamay patungo sa langit. Ang kalikasan sa malayo ay umugang at nagbago ang kulay ng langit. Nagkabasag-basag ang mga ulap at sumak ang isang malabughaw na liwanag. Isang dambuhalang pagong na hayop ang lumitaw sa kalangitan. Ang pagong ay may isang malamlam na tingin habang inililipad ang kanyang ulo upang tingnan ang matandang Vermilion Bird. Ang matandang Vermilion Bird ay bumuo ng isang seal at itinuro ito. Ang dambuhalang pagong ay kumislap at nagsimulang lumiit. Habang lumiit ito, lalo itong kumikinang. Sa kalaunan, naging kasing laki lamang ito ng isang shell ng pagong. Ang malabughaw na liwanag ay parang liwanag ng buwan at bumalot sa kalangitan. Sa isang galaw ng kanyang kamay, ipinadala ng matandang Vermilion Bird ang shell ng pagong kay Wang Lin. Kinuha ito ni Wang Lin at iniligay ito pagkatapos silipin. Ibinuko niya ang kanyang mga kamay patungo sa matandang Vermilion Bird at handa nang magsalita nang siya'y maputol ng matandang Vermilion Bird. "Huwag mong ipagpasalamat sa akin, paano ang isang nakatataas na magbibigay sa kanyang junior ng bagay at manghihingi ng pasasalamat? Kung talagang nagpapasalamat ka, matulungan mo naman ako sa isang bagay." Ang matandang lalaki ay umubo ng mahina habang nagsasalita. "Sabihin po ninyo, ninuno. Kung kaya ng junior, gagawin ko po ito." Ang boses ni Wang Lin ay hindi malakas, ngunit puno ito ng determinasyon. Pumula ang mukha ng matandang Vermilion Bird at iniwan ang fishing rod. Hinaplos ang kanyang mga kamay. "Ang Vermilion Bird mo ay nagising ng 4 na beses, at kwalipikado ka ng magbigay ng Vermilion Bird Mark. Ang matandang ito ay umaasa na kapag pinili mo ang ika-7 henerasyon ng Vermilion Bird." Ito. Tinitigan ni Wang Lin ang matandang Vermilion Bird, hinihintay na matapos ito. "Dapat pumili ka ng tamang kandidato. Hindi pwedeng walang sariling pagpipigil, naiintindihan mo ba?" Kumandat ang matandang Vermilion Bird. Si Wang Lin ay nagkunot ng noo at hindi masyadong naiintindihan. Pagkatapos mag-isip, tumanggaw siya at nagsabi, "Makakatiyak po kayo, ninuno. Kapag pinili ko po ang ika-7 henerasyon ng Vermilion Bird, magiging maingat po ako upang hindi mangyari muli ang nangyari sa ika-3 henerasyon ng Vermilion Bird." Hindi ito ang ibig kong sabihin. Hinaplos ng matandang Vermilion Bird ang kanyang mga kamay habang nakangisi. "Ang ibig ko ay hindi pwedeng pumili ng isang makatas na tao." "Ay nako, bakit hindi mo maintindihan? Hindi ba't mataas naman ang iyong pagkaintindi?" Nagulat si Wang Lin saglit at tumanggaw ng may kalituhan sa mukha. "Sige po, Junior, hindi pipili ng masyadong maganda o makatas na tao bilang ika-7 henerasyon ng Vermilion Bird. Pagkatapos ng lahat, hindi maganda para sa isang cultivador ang maging sobrang sabik sa kagandahan." Lumuluwag ang mga mata ng matandang Vermilion Bird at sumigaw, "Hindi ito ang ibig kong sabihin. Hindi siya pwedeng maghangad ng kahit anong maganda." "Nako, saan napunta ang iyong pagkaintindi? Bakit ba kailangan ko itong sabihing diretso? Okay, mas mabuti pang pumili ka ng bata at dalhin mo siya dito sa susunod na pagkakataon. Siguraduhin hindi pa na-broken ang yang ng kanyang origin soul. Hindi ito ako binabastos, ngunit tingnan mo, bata ka pa at hindi mo pa naaabot ang level ng cultivation ko. Dapat mong malaman na sa kabila ng mga taon, hindi nabawasan ang yang ng aking origin soul. Hindi ko maintindihan ng mga kabataan tulad mo. Ano bang maganda sa duo cultivation? Hindi ako nag-duo cultivate, ngunit masigla ako araw-araw, hindi pa ba sapat ang kaligayahan ko?" Nagulat si Wang Lin saglit habang tinitingnan ng matandang Vermilion Bird. Nagsalita siya ng walang imik at tumanggo na lang ng may matamlay na ngiti.
Ang matandang Vermilion Bird ay malalim na bumantong hininga sa kanyang puso. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Wang Lin. Nang makita niyang tumango si Wang Lin, umubo ang matandang Vermilion Bird at sinabi, ang spell ng matandang ito ay maaari lamang magpakita ng buong lakas kapag ginamit ng isang tao na pinanatili ang yang ng kanilang orihinal na kaluluwa. Hindi ito dahil may espesyal na hilig ako. Hindi ko kayo tutulungan ng walang kapalit, tuturuan kita ng isang spell. Isa ito sa 3 pinakamalakas na spell ng aking Vermilion Bird clan. Ito ay ipinasa ng Ancient Celestial Sovereign. Bagamat ang yang ng iyong orihinal na kaluluwa ay nasira, maaari mo pa rin itong pag-aralan. Ang spell na ito ay sobrang lakas at susunugin ang iyong buhay, kaya huwag itong gamitin ng basta-basta, ngunit ito ay dapat magligtas ng iyong buhay. Kabanata 1427 Inukit na ambisyon. Tandaan, maliban na lamang kung talagang kinakailangan, huwag gamitin ang spell na ito. Ang matandang Vermilion Bird ay mukhang labis na seryoso. Nang matapos siyang magsalita, huminga siya ng malalim at bumuo ng isang kakaibang seal gamit ang kanyang mga kamay. Habang lumilitaw ang seal, isang ethereal na apoy ang lumabas mula sa mga kilay ng matandang Vermilion Bird at pumasok sa seal. Dahil dito, kumislap ang seal ng pula at nagsanib sila upang bumuo ng isang apoy na buto na mga 10 talampakan ng haba. Baka hindi tamang tawagin itong buto. Parang isang stick ito, ngunit napakakinis. Nang lumitaw ang apoy na buto, ang mga mata ng matandang Vermilion Bird ay naging seryoso. Bumuo siya ng mas maraming seal at nagsimulang lumitaw ang mga manipis na linya. Hindi nila pinalibutan ng apoy na buto, kundi tumagos mula sa dulo nito. Ang bagay na nilikha ng spell ng matandang Vermilion Bird ay medyo kakaiba. Kung maglalagay ka ng mantika sa pagitan ng mga linya, magiging kahawig ito ng mga payong na ginagamit ng mga mortal kapag umuulan. Mabilis na tumitig si Wang Lin. Nakita na niya ang matandang Vermilion Bird na lumikha ng 2 magkaibang set ng seal. Ang unang set ay 999 na seal sa isang iglap. Ang pangalawang set ay mas marami pa. Lumikha siya ng eksaktong 9,999 na seal sa isang saglit. Walang kahit na kaunting pag-alo ng origin energy at hindi natangay ang mga ulap. Ang paligid ay napakatahimik. Parang walang nagbago. Pagkatapos ng 2 set ng seal, naging mas seryoso ang matandang Vermilion Bird. Huminga siya ng malalim at ang mga mata niya ay naglabas ng kakaibang liwanag. Nagtrabaho ang kanyang mga kamay upang bumuo ng mga seal, at nagsimula ang isang liwanag na kumalat sa lahat ng direksyon, tumagos sa lawa. Mas mabilis ang galaw ng mga kamay ng matandang Vermilion Bird, at hindi huminto, ang mga seal ay lumabas isa-isa. 1, 100, 1,000, 10,000, 100,000, sobrang bilis na naging malabo sa mata. Ang mga kamay ng matandang Vermilion Bird ay sobrang bilis, hindi ito makita ng mata, at kung gagamitin ng Divine Sense, ito ay titigil ng isang misteryosong lakas. Ang matandang Vermilion Bird ay humiyaw. Ang bilang ng mga seal sa kanyang mga kamay ay umabot na sa higit sa 1,000,000. Sabay-sabay na lumitaw ang 1,000,000 seal at bumuo ng isang storm. Ang storm na ito ay rumagasa patungo sa apoy na buto. Sa isang kisap mata, ang storm ay nagsanib sa apoy na buto at tumakas patungo sa kalangitan. Huminga ng malalim si Wang Lin at tumingin pataas sa langit. Agad na kumso ang kanyang mga mata. Ang storm ay parang bumuo ng isang malaking payong na hindi pa nagbukas. Malalaking halaga ng apoy ang bumuo ng mga dragon ng apoy sa paligid nito. Ang buong kalangitan ay napuno ng mga dragon ng apoy. Pinalibutan nila ang payong at umatungal. Makikita ito ng malinaw mula sa bawat bahagi ng Great Emperor Planet. Burning Realm Ancient Umbrella. Ang matandang Vermilion Bird ay humiyaw at ang storm ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ito ay nakalutang na walang galaw sa hangin. Isang hindi maipaliwanag na presyon ng dahan-daw ang bumaba mula sa kalangitan. Ang mga halaman ay yumuko at nagkaroon ng maraming ulap ng tubig. Ang mga isda sa lawa ay mabilis na lumangoy at may mga bulan na lumitaw sa ilalim ng lawa. May mga maliliit na bitik na lumitaw sa lupa. Ang lahat ng mga cultivator na nakakita nito ay pakiramdam na ang dugo sa kanilang mga katawan ay halos matuyo. Ang kalangitan ay puno ng walang katapusang pagkabalisa, na parang hindi kayang tiisin ang storm. Patuloy na kumalat ang pagkabalisa hanggang sa halos takpan nito ang kalahati ng Fallen Land. Ang lahat ng mga planeta na napapalibutan nito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paparating na matinding tagtuyot. May mga palatandaan ng pagkawasak na paparating. Ang paghinga ng matandang Vermilion Bird ay naging mas mabigat. Malinaw na marami ang pasanin para gamitin ang spell na ito. Ang unang grupo ay may 999 na seal, ang pangalawang grupo ay may 9,999 na seal, at ang pangatlo at pang-apat na grupo ay may 990,000. Dapat mong buuin ang lahat ng mga seal na ito sa loob ng 9 na paghinga. Bawat seal ay dapat naglalaman ng yang energy ng iyong orihinal na kaluluwa. Pagkatapos, gamit ang isang espesyal na chant,
maaari mong buuin ang pinakamalakas na spell ng Vermilion Bird Clan ko, Burning Realm Ancient Umbrella. Kung may isang pagkakamali sa alinman sa mga seal, ang mga kahihinatnan ay hindi masukat. Kahit na ang mid-stage Arcane Void cultivation ko, magiging malubha pa rin ang sugat. Kung ang isang Noonfire Cultivator ay gumawa ng pagkakamali, malamang ay mamatay sila. Ang spell na ito ay nagmula sa Ancient Celestial Sovereign. Narinig ko mula sa aking ninuno na sa bayan ng ninuno, ginamit ng Ancient Celestial Sovereign ang spell na ito at winasak ang isang buong realm na may 10th bilyong tao. Kaya tinawag itong Burning Realm. Isang napakabigat na spell ito sa mga kamay ng Ancient Celestial Sovereign. Hindi ko alam kung ang spell na ito ay isang Dao spell, ngunit sinabi ng ninuno na ang payong ay maaaring buksan ng 9 na beses, at isang mundo ay masisira bawat beses. Noong panahoy binuksan ng Ancient Celestial Sovereign ang payong ng 8 beses upang wasakin ang isang realm. Kahit siya, hindi niya tinangka na buksan ito ng ika-9 na pagkakataon. Ang ninuno ay nasa early stage ng Void Tribulant at kaya lamang itong buksan ng 5 beses. Bilang para sa matandang ito, dahil ang yang ng aking orihinal na kaluluwa ay nanatiling buo matapos ang maraming taon, maaari kong gamitin ang aking sariling yang upang buksan ito ng 2 beses sa mid-stage ng Arcane Void. Hindi ko dapat ipinapasa sa iyo ang spell na ito dahil sobrang delikado at ang isang pagkakamali ay magdudulot ng kalamidad. Sinabi din ng ninuno na ang spell ay hindi kumpleto dahil ang Ancient Celestial Emperor ay lihim na natutunan ito mula sa iba, ngunit dahil ang iyong pagkaunawa ay mataas, ikaw na ang magdesisyon. Ang mga salita ng matandang Vermilion Bird ay umalingaw habang ang mga mata ni Wang Lin ay titig na titig sa payong sa kalangitan. Ang kanyang isipan ay nahirapan sa mga salita ng matandang Vermilion Bird. Noong una, inisip ni Wang Lin na ipapasa sa kanya ng matandang Vermilion Bird ang isang Dao spell. Hindi niya inaasahan na matututo ng spell na naglalaman ng hindi masukat na kapangyarihan. Pagbubukas ng payong ng 8 beses ay kayang wasakin ang isang mundo na may 10th bilyong tao, ito. May isip ko bang spell pa ito? Ang paghinga ng matandang Vermilion Bird ay naging mas mabilis. Inikat niya ang kanyang kamay at ang storm na huminto ay kumilos at nagsimulang maglaho. Maaari ko lang ipakita ito sa iyo at hindi ito mabubukas. Kung ito ay magbukas, magdudulot ito ng malaking pinsala dito. Ang matandang Vermilion Bird ay kumagad sa dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo mula sa kanyang mid-stage Arcane Void cultivation patungo sa storm. Ang dugo ay naging isang napakalakas na mist na nagsanib sa storm at dahan daw ang pinapawi ito. Hindi hanggang 7 minuto ang lumipas bago nawala ang storm. Ang Great Emperor Planet ay dahan daw ang bumalik sa normal at ang pagkabalisa ay unti-unting nagbabalik. Bagamat hindi ito tumagal ng matagal, ito ay nagdulot ng pangangalit sa balat ng ulo ni Wang Lin at nagbigay sa kanya ng mga mata ng liwanag. Bagamat hindi na-activate ang spell, nakuha na ni Wang Lin ang isang pangkalahatang pakiramdam nito. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Tanging nang bumalik ang mundo sa normal, nakapagpahinga ang matandang Vermilion Bird. Ipinagpag niya ang kanyang kamay at isang jade ang lumipad mula sa kalangitan patungo kay Wang Lin. Ang jade na ito ay naglalaman ng lahat ng mga seal at pamamaraan upang buksan ang payong. Agad mo itong memorizan, at kapag wala ng mga pagkakamali, sirain ang jade. Nang matapos magsalita ang matandang Vermilion Bird, siya ay umupo, pumikit, at nagsimulang mag-ensayo. Tinanggap ni Wang Lin ang jade at tumitig dito. Ang tanawin ng matandang Vermilion Bird na ipinapakita ang spell ay lumitaw sa kanyang isipan. Napansin ni Wang Lin. Sa kanyang buong buhay, bihira siyang matukso sa mga spell o mga yaman. Puno siya ng buhay sa mga restrictions at isang grandmaster sa kanila. Para sa mga ordinaryong tao, ang paggawa ng halos 2 milyong seal ay isang napakahirap na gawain. Ito ay talagang totoo, at ang 9 na paghinga ay sobrang ikli. Ngunit, nang nasa core formation stage si Wang Lin, sanay na siyang gumawa ng seal ng mabilis. Ang ilang restrictions ay maaari lamang ilagay o basagin sa isang iglap, kaya ang maraming mga seal ay kailangang gawin sa isang maiikling panahon. Ang unang hadlang na kinaharap ng karamihan ay hindi ganoon kahirap para kay Wang Lin. Ang tunay na nakakagulat kay Wang Lin ay ang ibinunyag ng matandang Vermilion Bird tungkol sa Burning Realm Ancient Umbrella. Galing sa Ancient Celestial Sovereign. Kaya pala mula sa Ancient Celestial Emperor na lihim na natutunan ito. Hindi kumpleto, si Wang Lin ay huminga ng malalim at may flash ng takot sa kanyang mga mata. Kung totoo ang pahayag na ito, ang kahulugan nito ay sobra sa nakakagulat. Ang spell na ito. Sino kaya ang lumikha nito? Saan kaya natutunan ito ng Ancient Celestial Emperor? Kung ang ninakaw na hindi kumpletong spell lang ay kayang magwasak ng isang realm, paano kaya kung kumpleto ito? Si Wang Lin ay tumingin at tinitigan ang kalangitan. Pakiramdam niya, para siyang isang mortal na tumitingin sa langit, at ramdam niya na siya ay napakaliit. Ano kaya ang kinakatawan ng aking kasalukuyang cultivation level? Gaano kalaki ang mundong ito? Ano kaya ang nasa labas ng mundong ito?
Pagkatapos ng isang sandali, huminga si Wang Lin ng malalim at isang matibay na determinasyon ang pumasok sa kanyang mga mata. Mas marami siyang natutunan, mas lalo siyang nakaramdam ng kabiguan, ngunit hindi nagbigay daan si Wang Lin. Sa halip, nag-apoy ang hindi matitinag na kalooban sa kanyang puso. Magagawa ko rin. Ako, si Wang Lin, magagawa ko rin. Bakit hindi ko magagawa? Ako si Wang Lin, hindi ba? Sa mundong ito, may mga taong pinipili maging mortal, may mga naging celestials, may mga mas mababa sa iba. Iba-iba ang mga bagay. Maraming hindi pagkakapantay-pantay sa mundong ito, ngunit sa parehong panahon, ito rin ay labis na makatarungan. Dahil may gumawa ng ganitong klaseng spell at nakapag-cultivate sa hindi maisip na antas, ako, si Wang Lin, kaya ko rin gawin ang ganoon. Bagamat kulang ako sa talento, hindi ito magiging batong magtutumbas sa akin. Ngayon, natutunan ko ang Burning Realm spell, na ginawa ng iba at pagkatapos ay ninakaw ng Ancient Celestial Emperor. Sa hinaharap, gusto kong matutunan ng iba ang aking mga spell. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay puno ng determinasyon. Hindi siya humiyaw o umiyak, ang kanyang tahimik na mga salita ay umalangaw sa kanyang puso. Baka ito na ang kanyang ambisyon. Si Wang Lin ay nagsara ng kanyang mga kamay at ang kanyang isipan ay pumasok sa jade. Inukit niya sa kanyang isipan ang walang katapusang seal, pati na rin ang pamamaraan ng pagbubukas ng payong. Ang jade ay naging abo sa kanyang kamay at tinangay ng hangin. Ang mga abong lumipad ay kumitawan sa ambisyon ni Wang Lin habang ito ay tumaas ng tumaas. Kabanata 1428 Kabaliwan ng Ideya. Ang ninuno ng Fire Sparrow Clan ay isang cultivator na nasa ikatlong hakbang. Bagamat nasa unang yugto lamang siya ng Nirvana Void, kayang-kaya niyang pasabugan ang kalangitan gamit ang isang galaw ng kanyang kamay. Ginamit niya ang spatial bending upang mabilis na makabalik sa punong himpilan ng Fire Sparrow Clan kasama si Liu Jinbiao. Lumabas ang ninuno mula sa pangunahing planeta ng Fire Sparrow. Puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata at sa isang kisap mata ay lumipad siya patungo sa gitna ng planeta na napapalibutan ng apoy. Masyado siyang mabilis at agad na nakarating sa lugar kung saan siya palaging nagsasagawa ng closed-door cultivation. Ang temperatura ng apoy dito ay labis na nakakatakot. Isang maliit na pagsabog lang ay kayang pumatay ng isang cultivator. Gayunpaman, ang ninuno ng Fire Sparrow Clan ay hindi tinatabla ng apoy at mabilis na nilapitan ito habang hawak si Liu Jinbiao. Ang ekspresyon ni Liu Jinbiao ay kasing lungkot ng tubig habang malamig siyang tumingin sa ninuno ng Fire Sparrow Clan. Tuluyan na niyang nakalimutan ang kanyang nakaraan at niloko ang sarili na siya na ang ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird. Matapos magtagal sa kapangyarihan, nahuli siya ng Fire Sparrow Clan. Ngunit bilang ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird, mayroon siyang sariling dangal. Kahit sa oras ng buhay at kamatayan, hindi siya magmumukol ng awa. Mayroong isang ilusyon na pinto sa kalaliman ng dagat ng apoy dito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapasok kahit kalahating hakbang. Bukod pa dito, mayroong ninuno na nagbabantay, kaya't ang lugar na ito ay labis na mahigpit na pinangangalagaan. Bagamat umalis siya, ang pinto sa loob ng dagat ng apoy ay mayroong napakabigat na restriction na ipinatong. Hindi siya ang naglagay nito, kundi ang kanyang guro. Kahit ang mga cultivator na nasa ikatlong hakbang ay mahihirapang pumasok agad. Pagdating nila sa pinto, naging sabik ang ninuno ng Fire Sparrow Clan at lumuhad sa lupa. Laking gulat ni Liu Jinbiao. Isang cultivator na nasa ikatlong hakbang, ang ninuno ng Fire Sparrow Clan, ay lumuhad sa harap ng pinto. Guro, ang matandang aliping ito ay nahuli ang ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird bilang handog sa guro upang matulungan ang pagpapagaling ng sugat ni Guro. Guro. Nanlaki ang mga mata ni Liu Jinbiao at nagising ang kanyang mga pangarap. Habang tinitingnan ng malabong pinto, isang nakakatakot na alon ang umabot sa kanyang puso. Guro ng isang cultivator na nasa ikatlong hakbang, ito. Tahimik ang pinto, at ang ninuno ng Fire Sparrow Clan ay nanatiling nakaluhod. Naghintay siya ng matagal at hindi naiinip, nanatili siyang magalang. Habang tumatagal siya sa ganitong posisyon, lalong nagulat si Liu Jinbiao at nagsimulang magising mula sa kanyang mga ilusyon. Malapit na siyang magising sa takot. Ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird. Pagkalipas ng ilang sandali, isang malabong boses ang nagmula sa pinto. Ang ninuno ng Fire Sparrow Clan ay nanginig at naging mas magalang. Puno ng kasiyahan ang kanyang mga mata at mabilis niyang sinabi, "Inusisa ko ng mabuti. Kinain ko ang kanyang dugo at siniyasat ang kanyang kaluluwa, kaya't hindi ako magkakamali." Siya nga ang ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird. Inusig ko siya sa Fallen Land. Ang boses ay tila nag-isip ng sandali at isang hindi nakikitang aura ang dahan-daang kumalat. Ito ay nagdulot ng panginginig sa katawan ni Liu Jinbiao, at ang pagmamalaki sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ng walang katapusang takot. Lubos siyang nagising dahil sa takot. Matapos ko itong magawa, pumunta ako sa labis na distansya. Nararamdaman ni Liu Jinbiao na natuyo ang kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay puno ng takot.
Sumigaw siya sa kanyang isipan, magkaroon ng isang cultivator na nasa ikatlong hakbang bilang alipin, sino ang Diyos na ito? Si Wang Lin na nagayos para makarating ako rito at nagsabing matutulungan ako, ngunit kahit siya'y dumating, takot ako, baka mamatay siya. Matapos ang mahabang katahimikan, narinig muli ang malabong boses mula sa pinto. Papasukin siya. Ang katawan ni Liu Jinbiao ay nanginig at nagbabalak pa sanang magsalita. Ngunit agad siyang hinawakan ng ninuno ng Fire Sparrow Clan at hinayla patungo sa pinto. Masyadong mabilis ang lahat. Bago pa siya nakapagsalita, naramdaman niyang tinanggal siya at hinayla ng ninuno ng Fire Sparrow Clan papasok sa pinto. Ang mga restriction sa pinto ay tila pinigilan at hindi na-activate, kaya nakapasok ang ninuno ng Fire Sparrow Clan. Pagpasok nila sa pinto, isang tanawin na hindi malilimutan ni Liu Jinbiao ang bumungad sa kanyang mga mata. Ito ay isang mundong walang kalangitan o lupa, tanging isang napakalaking apoy na umiiral. Ang apoy ay sumasakop sa 70% ng mundong ito, at ang tunog nito ay malakas at umuugong. Walang mga bituin sa paligid, ngunit may mga linya na kasing kapal ng isang braso na sumasalubong sa kalawakan. Sa isang tingin, para itong isang sapot ng gagamba. Ang apoy ay nasa gitna ng sapot ng gagamba. Ang sapot ay parang mga tunnel, at may mga bagay na gumagalaw patungo sa apoy. Ang apoy ay 7 kulay, walang itim at puti. Ang 7 kulay na apoy ay kumikislap, at isang malabo na imahe ang makikita na nakaupo sa loob nito. Ang imahe ay nakasuot ng armor, at may isang 7 kulay na vermilion bird na kumikislap sa likod niya. Maaari kang umalis, ang malabong boses ay umalangaw sa kalangitan habang isang bola ng 7 kulay na apoy, kasing laki ng isang kamao, ay lumipad patungo sa ninuno ng Fire Sparrow Clan. Ang apoy ay tumagos sa pagitan ng mga kilay ng ninuno ng Fire Sparrow Clan. Ang ninuno ng Fire Sparrow Clan ay nanginig at ang kasiyahan ay punong-puno ng kanyang mga mata. Pumunta ka mag-cultivate at mag-absorb nito, ang ninuno ng Fire Sparrow Clan ay magalang na yumuko at nawala mula sa mundong ito. Sa oras na ito, tanging si Liu Jinbiao at ang imahe sa loob ng apoy ang natira. Ang katawan ni Liu Jinbiao ay nanginig. Nararamdaman niyang may humihigop na presyon mula sa 7 kulay na apoy na kinalalagyan ng iba pang tao. Ang presyon ay sapat upang patayin siya ng milyong beses. Hindi ka ang ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird, ang malabong boses ay umalangaw at bumigat sa isipan ni Liu Jinbiao. Nagdulot ito ng panginginig sa kanyang anit at nawalan siya ng ulirat. Si Liu Jinbiao ay lumuhad sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang nakiusap, Panginoon Celestial, patawarin po ninyo ako. Panginoon Celestial, patawarin po ninyo ako. Ang junior na si Liu Jinbiao ay isang maliit na cultivator lamang at pinilit lamang na makarating dito. Kung hindi ako dumating, tiyak ay mamamatay ako. Naway magmalasakit po ang Panginoon Celestial. Ang maliit na ito ay handang magsilbi ng buong lakas. Pinutol ng malabong boses ang pagsasalita ni Liu Jinbiao. Ngunit may isang bagay na nakakainteres sa iyong katawan, ang ilan sa mga hindi mabilang na sangay gumalaw at pumulibot kay Liu Jinbiao. Sa isang kisap mata, ang ilan sa mga ito ay pumutok sa kanyang laman at nagsimulang sumipsip, dahilan upang maghayo si Liu Jinbiao sa sakit. Ang kanyang katawan ay mabilis na natutuyo habang ang malalaking halaga ng dugo ay hinihigop at nagiging mga bukol na gumagalaw patungo sa apoy. Bukod sa kanyang dugo, ang kanyang buhay na lakas ay mabilis ding nasisipsip. Sa oras ng krisis na ito, si Liu Jinbiao ay sumigaw at lumuwag ang kanyang bibig ng asensya. Pagkabukas ng bibig na iyon, isang napakalakas na enerhiya ng espada ang biglang lumitaw. Si Xu Liguo ay tumanggi at naging isang malaking espada, ngunit hindi siya tumusok patungo sa apoy kundi naging isang storm ng espada. Panginoon, nabuksan na ang daanan. Si Xu Liguo ay natakot at nagsimula na ring maghasik ng sigaw sa kanyang isipan. Lahat ng ito'y kasalanan ng demonyong iyon. Inisip niyang may essence ng apoy sa lugar na ito, ngunit may buhay na tao dito. Isang buhay na tao na kayang gawing alipin ng isang cultivator na nasa ikatlong hakbang. Interesting, ang malabong boses ay tilang umingiti habang umalangaw. Sa Great Emperor Planet, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nakita sa loob ng transfer array. Ang kanyang isipan ay pumasok sa Wind and Rain Realm, hinahanap ang kaluluwa ng All-Seer. Ginamit ni Wang Lin ang kaluluwa ng All-Seer at mabilis na pinanigan ang hinaharap, nang biglang magbukas ang kanyang mga mata at lumiwanag ng matinding galit. May isang taong nagpapagaling sa loob ng banal na lupa ng Fire Sparrow Clan. Bago siya pumunta sa Fallen Land, hindi siya sigurado, ngunit matapos ang usapan sa unang henerasyon ng Vermilion Bird, tiyak na may isang tao roon. Kung binitiwan niya ang plano noon, hindi imposibleng bumalik si Lin Jinbiao kahit nahuli na siya, ngunit may isang kabaliwan na ideya na pumasok sa isipan ni Wang Lin. Sinabi ng unang henerasyon ng Vermilion Bird na ang taong nagpapagaling doon ay malamang ang traidor na ikatlong Vermilion Bird, at labis na kinamumuhian ng unang henerasyon na ninuno ang taong iyon. Kung hindi siya natrap sa Fallen Land, tiyak ay pinatay niya na ang traidor na Vermilion Bird.
Bagamat hindi niya ito direktang sinabi, iniabot niya kay Wang Lin ang pagkakataon na makapasok sa banal na lupa ng Fire Sparrow Clan at ibinigay sa kanya ang isang vermilion bird feather bilang regalo. Ang lahat ng ito ay nagpunta sa isang problema. Higit pa rito, ang traidor na ikatlong vermilion bird ay may isa pang katauhan sa Ancient Star System. Sa totoo, mayroon ng hinala si Wang Lin, at siya ay 70% sigurado. Hindi, maaaring 70% siyang sigurado. Ang 70% ay sapat na para magdesisyon siya sa paggawa ng isang bagay na makakayanang magpabagsak ng langit. Mas mababa pa ang 70%. Kapag ginawa niya ito, lilisan na siya mula sa Ancient Star System at babalik sa Inner Realm. Siya'y nasugatan ng unang henerasyon ng Vermilion Bird at pagkatapos ay nasugatan ng misteryosong sigaw sa Inner Realm. Sa huli, pinilit siyang mag-close door cultivation upang magpagaling ng ilang libong taon. Ngunit lihim niyang kinokontrol ang lahat ng nangyayari. Ang kanyang anak ay pumasok sa Inner Realm upang akitin si Qinglin, sirain ang Celestial Realm na ginagamit upang mag-generate ng Joss Flames, at pinagsama ang lakas ng maraming tao upang sirain ang katawan ng Lord of the Sealed Realm. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang akitin ang mga tao na nakakuha ng kanyang atensyon sa Inner Realm, tulad ni si Mamo, Qinglin, at kung hindi ako nagkakamali, pati ang kabaliwan ni Qing Shui ay may kinalaman sa taong ito. Ginamit pa niya ang kasuklam-suklam na pamamaraan ng planting Dao. Lahat ng ito ay kanyang ginawa. Ngayon na siya ay seryosong nasugatan, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Nagpakita ng kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin. Anuman ang plano niyang gawin, baliw na iyon. Ang liwanag ng formation ay kumislap ng mabilis at ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw. Ang formation ay umiikot hanggang maging isang vortex, at sa isang malakas na tunog, nawala ito mula sa Great Emperor Planet. Kasama ng vortex, nawala rin ang anyo ni Wang Lin. Binuksan ng matandang Vermilion Bird na nakaupo sa tabi ng lawa ang kanyang mga mata. Tahimik niyang tiningnan ang lugar kung saan nawala si Wang Lin ng matagal at mahinang sinabi, "Unang henerasyon na ninuno, pakiramdam mo pa rin na hindi siya kabilang sa aming Vermilion Bird clan, kahit na napagtagumpayan niya ang pagsubok, ngunit naniniwala ang disipulo na siya nga ay kabilang, nilabag ko ang iyong utos at tinuruan siya ng pinakamalakas na kakayahan ng Vermilion Bird clan nang walang iyong pahintulot, dahil iyon ang nararapat niya matamo pagkatapos ng pagsubok." Kabanata 1429 Pangingisda ng buwan sa balon. Sa banal na lupa ng Fire Sparrow Clan, si Liu Jinbiao ay nalilito ng mga hindi mabilang na mga sinulid, humihiyaw ng malungkot. Si Xu Liguo ay natatakot at patuloy na tinatawag si Wang Lin. Ang anino sa loob ng 7 kulay na apoy ay hindi pinigilan si Xu Liguo at nagsabi lamang ng isang salita. Interesante. Pagkabanggit niya nito, isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw mula sa storm ng espada na nilikha ni Xu Liguo. Parang may isang malakas na puwersa mula sa walang hanggan na naglock sa posisyon ni Xu Liguo. Ang malakas na puwersa ay punitin ang storm na iyon. Habang umuugong ang storm, parang dalawang malalaking kamay ang pumasok sa kawalan at nagsimulang punitin ang isang metal na plaka. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw habang ang storm ay bumagsak pagkatapos mapunit sa kalahati. Nang bumagsak ang storm, isang malaking bitik ang lumitaw sa espasyo rito. Nagkaroon ng mga kidlat at napakalakas na apoy. Lumabas si Wang Lin mula sa bitik. May puting buhok at puting kasuotan, ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng mabagsik na titig. Pagkatapos niyang lumabas, tumingin siya sa anino sa loob ng 7 kulay na apoy. Pinuno. Ang 7 kulay na apoy ay kumikislap ng maliwanag at ang anino sa loob ay parang nagbukas ng mga mata. Dalawang sinaunang titig ang tumama kay Wang Lin. Naalala ko, ang pangalan mo ay Wang Lin. Ang malabo na tinig ay umalingaw sa mundo. Ako nga. Hindi itinago ni Wang Lin ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang ekspresyon ay naging mas mabagsik. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at lumipad ang Thunder Tattoo at 9 na kulay na apoy patungo kay Xu Liguo, dinala siya pabalik sa imbakan ni Wang Lin. Habang umuugong ang Thunder Tattoo, pinatungan nito si Liu Jinbiao kasama ang 9 na kulay na apoy. Nagtulungan silang bumuo ng isang malaking kamay na hinayla si Liu Jinbiao palayo mula sa mga hindi mabilang na sanga at inilagay siya sa imbakan ni Wang Lin. Hindi pinigilan ng anino sa loob ng 7 kulay na apoy si Wang Lin. "Magaling, nakikita ko sa iyo si Qinglin, Qing Shui, at pati si Mamo. Alam mo na nandito ako at ikaw ay naglakas loob na dumating. Sigurado akong ang matandang Vermilion Bird ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, o baka naman inisip mo na ako ay seryosong nasugatan na ng matagal at ang layunin mo ay alamin kung hindi pa ako gumaling at..." Oo nga. May kumislap na puot sa mga mata ni Wang Lin at ang kanyang ekspresyon ay naging mas mabagsik. Naglakad siya isang hakbang at sumugod patungo sa 7 kulay na apoy. Ang 9 na kulay na apoy sa kanyang kaliwang mata ay rumaga sa palabas at bumuo ng isang 9 na kulay na ethereal na apoy na bumangga sa 7 kulay na apoy. Ang kidlat ay kumislap sa kanyang kanang mata at ang Thunder Tattoo ay sumat. Ang 9 na kasamang kulog ay naging 9 na sinaunang Thunder Dragons.
May bahagyang bitik sa Thunder Essence, at ito ay humantong sa Ancient Thunder Realm. Bumuo ng isang seal ang kanyang kaliwang kamay at itinutok ang kanyang daliri sa langit. Sa isang iglap, ang amoy ng damo ay pumuno sa mundo. Ang mga ilusyon ng mga puno ay lumitaw at ang espiritu ng sinaunang kagubatan ay umupo. Ito ay umungol at sumugod patungo sa 7 kulay na apoy. Isang napakalakas na dugo na liwanag ang umatungal, at sa isang turo ng daliri ni Wang Lin, ito ay sumugod patungo sa 7 kulay na apoy. Habang bumubuo si Wang Lin ng isang seal, ang buong pagpapalakas niya ay sumabog at bumuo ng isang shockwave na tumarget sa 7 kulay na apoy. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Mabilis na hindi ka panipaniwala. Sa isang sandali, ginamit ni Wang Lin ang lahat ng kanyang mga spell at mga yaman upang umatake sa 7 kulay na apoy. Ang anino sa loob ng 7 kulay na apoy ay tumawa. Ang kanyang tawanan ay puno ng kalungkutan. Tama ang iyong pagpapasya, ako'y seryosong nasugatan at hindi pa gumagaling. Ngunit, dinala mo ang heaven-defying bead dito, na nagbibigay sa akin ng pag-asa na gumaling. Inangat ng anino ang kanyang kanang kamay, ngunit ang kanyang kanang braso ay malabo. Gayunpaman, nakita ito, dahil ang kanang braso ay tinakpan ng armor. Matagal na akong nagpalakas, at maraming tao ang galit sa akin, ngunit wala sa kanila ang nakapatay sa akin. Sa halip, pinatay nila ako, magaling ka, ngunit hindi ka karapat-dapat, gagamitin ko lang ang isang spell. Inangat ng anino sa loob ng 7 kulay na apoy ang kanyang kanang kamay at itinutok sa langit. Ang mundong ito ay maaaring tingnan bilang isang balon. Pagkatapos niyang magsalita, ang buong mundo ay nanginginig at ang mga ripples ay lumitaw sa ibaba. Ang singaw ng tubig ay kumalat. Sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang kumalat sa buong mundo at nagkaroon ng tubig. Kung titingnan mula sa itaas, malinaw na makikita na ang tubig na ito ay isang balon. Lahat ng bagay ay nasa loob ng balon. Lahat ng iyong mga spell, mga yaman, at pati ang iyong katawan ay umiiral sa loob ng balon. Ang espasyo na naging tubig ay dahan-dahang kumalma at nawala ang mga ripple. Nang mawala ang mga ripple, ang ibabaw ng tubig ay nagpakita ng lahat ng nasa itaas nito. Ipinakita ng tubig ang storm ng apoy ni Wang Lin, ang kanyang walang hanggang kulog, ang espiritu ng sinaunang kagubatan. Ipinakita rin ito ang kumikislap na anyo ni Wang Lin sa gitna. Kung may ibang tao na nakakita nito, tiyak na sila'y magugulat. Ipinakita ng tubig ang lahat ng nasa paligid ng 7 kulay na apoy. Sa isang sulyap, mahirap malaman kung alin ang refleksyon at alin ang tunay. Sa sandaling ito, biglang tumigil ang katawan ni Wang Lin sa ere. Hindi lang ang kanyang katawan ang tumigil, kundi pati ang lahat ng kanyang mga spell at mga yaman ay tumigil sa ere kasama siya. Parang kinuha ng ibabaw ng tubig ang lahat ng kanilang mga kaluluwa. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin na ang anino sa ibabaw ng tubig ay siya mismo. Ito ay isang napaka-misteryosong pakiramdam, ngunit sobrang totoo. Ang spell ng pinunong ito ay tinatawag na pangingisda ng buwan sa balon. Wala ngang buwan sa loob ng balon, at kahit magpakita ito ay magiging isang refleksyon lamang. Gayunpaman, ang simpleng refleksyon na ito ay naging isang spell na umuuga ng langit dahil sa mga salita ng anino sa loob ng 7 kulay na apoy. Pangingisda ng buwan sa balon. Ibinaba ng anino sa loob ng 7 kulay na apoy ang kanyang kanang kamay at nag-abot ng pabigla. Ang tubig sa ibaba niya ay kumilos at ang refleksyon ni Wang Lin sa tubig ay nahulog at nahugot. Hindi ang tubig ang nahugot, kundi si Wang Lin na nagpipilit lumabas. Tanging ang mga mata ni Wang Lin ang mabagsik. Ang isipan ni Wang Lin ay tumutok. Iniisip ng matandang ito na ang buwan sa loob ng balon ay napakaganda, kaya gusto ko ng isa. Ngayon, mayroon na ako. Ibinaba ng anino sa loob ng 7 kulay na apoy ang kanyang kanang kamay at inalis si Wang Lin mula sa tubig. Siya ay ikaw. Ang 7 kulay na apoy ay kumikislap ng maliwanag at biglang kumalat, ipinakita ang anino sa loob, pati na ang kanyang itsura. Isang maputlang mukha ngunit labis na kalmadong kalalakihan. Ang lalaking ito ay napakagwapo at may aura ng isang celestial. Sa halip na tumingin kay Wang Lin, kalmadong niyang tinignan ang Wang Lin na nahugot niya mula sa balon. Panoorin mo, madali lang kitang patayin. Ang kalalakihang may gitnang edad ay nakasuot ng isang suit ng gray na armor. Ang armor na ito ay kakaiba, parang lumalaki mula sa kanyang katawan. Hindi matukoy kung ito ay bahagi ng kanyang katawan o hindi. Ang Fishing the Moon in the Well na spell, ang nahuli nito ay ang kaluluwa. Mukhang talagang malubha ang iyong mga sugat, sabi ni Wang Lin ng dahan-dahan, at sa sandaling ito, hindi na niya ipinakita ang dating mabagsik niyang ekspresyon kundi naging kalmado siya. Ang mga mata ng kalalakihang kumuha kay Wang Lin mula sa tubig ay kumislap. Sa ilalim ng kanyang spell, ang lahat ng mga nilalang na nireflekta ng tubig ay mawawala ang kakayahan sa pisikal na katawan at hindi makakapagsalita. Gayunpaman, malinaw na narinig ng kalalakihan ang mga salita ni Wang Lin. Matapos magsalita ni Wang Lin, naglakad siya ng isang hakbang pasulong at ipinagpag ang kanyang kanang kamay.
Lumitaw ang isang balahibo ng vermilion bird sa kanyang kamay. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang balahibo ay nagbigay ng isang napakalakas na apoy at agad na bumalat sa kalangitan. Sa isang sulyap, ang langit ay naging isang dagat ng apoy. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw ng malakas, at ang apoy sa langit ay parang naglalagablab habang ito'y sumasabog. Ang kalalakihang may gitnang edad ay mariing piniga ang kanyang kamay at ang Wang Lin na hawak niya ay humiyaw ng malupit. Ang Wang Lin sa kanyang kamay ay nagkabasag at namatay. Nang inig si Wang Lin at pumuti ang kanyang mukha, ngunit hindi siya tumigil. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinutok sa langit. Sinimulan niyang isigaw ang incantation na ibinigay sa kanya ng unang henerasyon ng Vermilion Bird, ako ang ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird. Ginagamit ko ang balahibo ng Vermilion Bird na ito upang ipatawag ang orihinal na espiritu ng aming Vermilion Bird clan mula sa Ancient Realm. Ang mundo ay umugang, at sa sandaling umalangaw ang mga salita ni Wang Lin, biglang tumayo ang kalalakihang may gitnang edad. Ang kanyang mga mata ay kumislap at isang malamig na tinig ang umalingaw. Tama nga, hindi ko ikaw naisip ng mabuti. Naghanda ka ng mabuti bago dumating dito. Pinalitan mo ang iyong orihinal na katawan ng kaluluwa ng isang demonyo, mabuti, mabuti. Tahimik si Wang Lin. Bago dumating dito, pinagsama niya ang kaluluwa ng All-Seer at nagsimula siyang mag-divinate ng walang tigil. Kagaya ng nangyari ng labanan nila ni The Wistwater, nakita niya ang isang malabong tanawin. Ang tanawing ito ay isang krisis sa buhay at kamatayan, at ito ay may kinalaman sa kaluluwa. Ipinagdaanan ni Wang Lin ang buong buhay na puno ng panganib at nakaligtas sa lahat ng ito dahil sa kanyang maingat na pag-iisip. Dahil nagtangkang magplano laban sa seryosong sugatang sovereign, kailangan niyang dumating ng lubos na handa. Naghanda siya ng maraming daan ng pagtakas. Upang matiyak na walang magiging problema, inalis niya ang kamalayan ng kanyang sinaunang kaluluwa ng demonyo at pinalitan ito ng kanyang sariling kaluluwa, kaya't ito ang naging kaluluwa ng kanyang orihinal na katawan. Ang spell na Fishing the Moon in the Well ay sobrang lakas, at ang kapangyarihan nito ay nakakapangilabot. Gayunpaman, ang kaluluwa na nahuli nito ay ang sinaunang kaluluwa ng demonyo, hindi ang kaluluwa ni Wang Lin. Tanging si Wang Lin lamang, na isang sinaunang Diyos, ang maaaring palitan ng kanyang kaluluwa ng sinaunang demonyo. Kung ibang tao ang gumawa nito, hindi magiging posible. Kahit na mas mataas ang kanilang antas ng pagpapalakas, tiyak na babagsak sila sa ilalim ng spell na ito, at mapapansin ang pagpapalit. Gayunpaman, ang mga sinaunang demonyo at sinaunang Diyos ay nagmula sa iisang pinagmulan, kaya't maaari nilang palitan ng isa't isa ng perpekto. Bukod pa rito, ito ay dahil sa matinding sugat ng sovereign at hindi pagpapahalaga ni Wang Lin sa kanyang lakas. Kung hindi, hindi siya magtatagumpay. Gayunpaman, kahit na ito ay nabigo, handa si Wang Lin sa mga backup na plano, kung hindi, hindi siya magdadalawang isip na pumunta dito. Kabanata 1430 ang payong ay babukas upang sirain ang rehiyon. Gamit ang pagkakataong nilikha niya sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa spell ng kalalakihan sa loob ng 7 kulay ng apoy, hindi nagatubili si Wang Lin na ilabas ang kayamanang ibinigay sa kanya ng unang henerasyon ng Vermilion Bird upang patayin ang traidor na ikatlong Vermilion Bird. Matapos tawagin ni Wang Lin ang Vermilion Bird, nagsimula ang apoy sa kalangitan na magol-awang malupit. Mabilis na lumakas ang dagat ng apoy at isang napakalaking vortex ang lumitaw sa gitna, na nasa itaas ng ulo ni Wang Lin. Ang vortex ng apoy ay naging parang isang black hole na parang pinto patungo sa isang misteryosong mundo. Sa sandaling lumitaw ang black hole, isang sigaw ng Vermilion Bird ang biglang umalingaw sa loob nito. Ang sigaw ng Vermilion Bird ay umugang sa kalangitan. Sa sandaling lumitaw ito, nakaramdam si Wang Lin ng matinding shock. Ang kanyang ika-4 na naibainggong Vermilion Bird ay lumitaw at nagpakita ng respeto. Parang ang Vermilion Bird ni Wang Lin ay may instinctive na takot sa sigaw na iyon. Ang 7 kulay ng Vermilion Bird sa likod ng matandang lalaki ay tumingala at nagbigay ng sigaw. May takot sa kanyang mga mata at hindi niya tinangkang lumipad pataas. Napakabilis ng pangyayaring ito, at ang mga mata ng kalalakihang may gitnang edad ay nagbago ng anyo. Ang matandang ito ay talagang binigyan ka ng ganito upang patayin ako. Kasunod ng sigaw ng Vermilion Bird na yumanig sa kalangitan, isang nakakatakot na presyon ang lumabas mula sa vortex at mabilis na kumalat. Ang temperatura dito ay biglang tumaas hanggang naging parang isang mundo ng apoy. Sa ilalim ng pressure na ito, isang nakakatakot na pangyayari na hindi malilimutan ni Wang Lin ang naganap sa dagat ng apoy sa kalangitan. Isang napakalaking tuka ng Vermilion Bird ang bumaba mula sa vortex. Ang tuka ay tinakpan ng karamihan sa langit, at ang pressure ay lumakas ng hindi mabilang na beses. Espiritu ng pinagmula ng Vermilion Bird. Ang balahibo na iyon ay isang mahalagang yaman para sa unang henerasyon ng Vermilion Bird dahil isa lamang siya nito. Ang balahibo ay nagpatawag ng isang tunay na Vermilion Bird na naninirahan sa lupain ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Hindi ito isang Vermilion Bird na nilikha ng mga tagapag-alaga ng Vermilion Bird clan, kundi isang buhay na nilalang.
Ang tuko ng Vermilion Bird ay biglang bumaba mula sa vortex at nagdulot ng pagyuko ng dagat ng apoy na parang isang kabiguan mula sa tuko sa ibaba. Habang bumababa ito, yumalulong ang apoy. Ang bilis nito ay hindi matutumbasan. Habang bumababa, walang awang tinuka ang kalalakihang may gitnang edad. Sa prosesong ito, ang buong kalangitan ay tila naging ulo ng Vermilion Bird. Ang mga mata nito ay puno ng galit, at agad na nakilala ito ni Wang Lin. Tila kapareho ito ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Ang mundo ay patuloy na umuugong. Ang tuko ng Vermilion Bird ay mabilis na bumaba at sa isang iglap ay umabot sa loob ng 1,000 talampakan ng 7 kulay ng apoy. Ito ay katulad ng isang daliri mula sa sinaunang mga Diyos, ngunit ang lakas nito ay mas malakas. Tanging isang adultong 8 star na sinaunang Diyos ang kayang gawin ito gamit ang spell ng personal. Sa loob ng 7 kulay ng apoy, ang kalalakihang may gitnang edad ay nagbigay ng isang malakas na sigaw at iniwas-iwas ang kanyang kamay. Ang 7 kulay ng apoy sa paligid niya ay rumaga sa pataas at bumuo ng isa pang Vermilion Bird na tumulak patungo sa papalapit na tuka. Ang mga tunog ng kulog ay umalangaw-ngaw. Ang 7 kulay ng Vermilion Bird ay nagbigay ng isang malupit na sigaw sa sandaling tumama ito sa tuka, at bigla itong bumagsak. Ang kalalakihang may gitnang edad ay umubo ng dugo at nagbuo ng mga sil habang ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik. Sumigaw siya, lupa, tubig, apoy, hangin. Ang kanyang mga salita ay yumanig sa buong mundo. Sa salitang lupa, isang malawak na lupa ang lumitaw sa ilalim niya. Sa salitang tubig, isang magulong dagat ang lumitaw sa ibabaw ng lupa. Sa salitang apoy, nagsimulang mag-apoy ang dagat at natakpan ng 7 kulay ng apoy. Sa huling salita, hangin, isang malakas na hangin ang humaplo sa apoy. 4 na elemento. Ang ekspresyon ng kalalakihang may gitnang edad ay naging mabagsik at itinulak niya ang kanyang mga kamay. Ang malakas na hangin ay tumulak patungo sa tuko ng Vermilion Bird, at sa likod nito ay ang naglalagablab na apoy. Pagkatapos ng apoy ay ang magulong dagat. Sa huli, ang lupa ay dumaan sa katawan ng kalalakihang may gitnang edad at tumulak patungo sa kalangitan na parang nais nitong ayusin ang vortex. Nang lumitaw ang lahat ng ito sa harap ni Wang Lin, yumanig ang kanyang isipan. Ang Vermilion Bird at ang kalalakihang may gitnang edad ay parehong may kapangyarihan na hindi kayang tumbasan ni The Wistwater at Master Simo. Kung magbanggaan ang dalawang kapangyarihan na ito, ang shockwave ay magiging sapat na upang sirain ang banal na lupa. Pati si Wang Lin ay hindi makakaligtas. Maliban na lamang kung magagamit niya ang isang kaparehong malakas na spell upang labanan ang papalapit na alon ng pagkawasak. O kaya ay maaari niyang piliing gamitin ang backup na plano na iniisip niya noon, na lisanin ang Outer Realm at bumalik sa Inner Realm. Gayunpaman, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon upang seryosong sagatin o patayin ang Sovereign. Kung mamimiss niya ang pagkakataong ito, wala nang ibang pagkakataon. Buhay ni Wang Lin ay puno ng mga pakikibaka upang makamtan ang mga kalamangan sa mga mapanganib na sitwasyon, kaya paano niya hahayaang mawalan siya ng pagkakataon? Nais niyang magdulot ng isang malupit na pangyayari sa Outer Realm matapos sirain ang Scatter Thunder Clan. Patayin ang Sovereign. Anong matinding Vermilion Bird ng unang henerasyon? Nagkaroon ng malamig na kislap sa mga mata ni Wang Lin. Ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ay nabuhay ng napakatagal, at malinaw na hindi siya makakatalo. Bagamat inisip na niya ang plano ng unang henerasyon, huli pa rin siya. Ang ikalawang henerasyon na ninuno ay bigla akong ipinasa ang pinakamalakas na spell ng Vermilion Bird Clan dahil nakita niya ito at tinulungan ako. Ang mga kamay ni Wang Lin ay nagsimulang magbuo ng mga sil ng walang pag-aalinlangan. Ang unang hininga. Ang hangin ng kalalakihang may gitnang edad ay sumabog sa tuka. Umugang ang mundo at ang hangin ay nagbagsak. Ang tuka ng Vermilion Bird ay nayanig, at ang pag-ugong ng mga apoy nito ay narinig ng malakas. Isang shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Natapos ni Wang Lin ang unang set ng mga seal. Ang mundo sa harap niya ay nagbago ng kulay at isang napakalaking buto ng apoy ang lumitaw mula sa wala. Ikalawang hininga. Ang 7 kulay ng apoy ay sumabog sa tuko ng Vermilion Bird at umugang ang mundo. Ang tuko ng Vermilion Bird ay nayanig at ang 7 kulay ng apoy ay bumagsak. Ang ikalawang shockwave ay humaplo sa buong mundo. Natapos ni Wang Lin ang pangalawang set ng mga seal. Lumitaw ang mga sanga sa napakalaking buto ng apoy. Ang ikatlo at ikaapat na hininga ay dumaan agad. Ang dagat ay naggalit sa tuko ng Vermilion Bird at sumabog dito, na naging walang katapusang singaw ng tubig. Ang dulo ng tuko ay pumutok, nagbigay ng sigaw ang Vermilion Bird at dumura ng isang hininga mula sa kanyang tiyan. Ang hiningang ito ay tumulak patungo sa lupa na nagsasaayos. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw ng malupit tulad ng hindi pa naririnig sa banal na lupa at naging tinig ng buong mundo. Ang Sovereign ay nagbigay ng sigaw habang ang tuko ng Vermilion Bird ay bumagsak. Sa sandaling bumagsak ito, ang ikatlong shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon. Maraming mga bitik ang lumitaw sa espasyo at ang marahas na enerhiya ay pumuno sa mundong ito.
Ang banal na lupa ng Fire Sparrow Clan ay nagsimulang bumagsak sa ilalim ng shockwave na ito. Ang hininga na inilabas ng Vermilion Bird ay tumama sa lupa, na nagdulot ng maraming mga bitik sa ibabaw nito. Nakita na malapit nang mag-disintegrate ang lupa, dumura ang Sovereign ng isang bangkus ng dugo. Ang dugo ay naging ulap ng dugo at tinulak ang lupa patungo sa kalangitan. Matapos sumipsip ng lupa ang dugo, hindi na ito nag-disintegrate at nagpatuloy sa pag-akyat patungo sa kalangitan na may hindi maipaliwanag na lakas. Ang mga tunog ng kulog ay umalangaw-ngaw. Ang malaking lupa na puno ng mga bitik ay mabilis na tumulak papunta sa dagat ng apoy sa kalangitan. Tinakpan nito ang buong dagat ng apoy at isinara ang napakalaking vortex na dinaanan ng espiritu ng pinagmulan ng Vermilion Bird. Ang mundo ay nanginginig at punit-punit habang ang shockwave ay kumalat, na nagdulot ng matinding pagkawasak. Ang Sovereign ay umubo ng dugo at ang kanyang mukha ay lalong mapatla. Tumalikod siya at tiningnan si Wang Lin nang may mabagsik na ekspresyon bago itinaas ang kanyang paa. Si Wang Lin ay tinamaan ng shockwave at dugo ang lumabas sa kanto ng kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mas mabilis at mas mabilis. Siya ay patuloy na nagsusumikap na buuin ang mga seal, at sa ngayon, may higit sa 1,000,000 na seal sa paligid niya. Nakita ng papalapit na Sovereign ito, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nagbago. Ang papalapit na Sovereign ay nakita ito, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nagbago. Tangina! Yung matandang na iyon ay talagang tinuruan ka ng spell na ito. Agad siyang tumulak patungo kay Wang Lin nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang espiritu ng sinaunang kagubatan na pinakawalan ni Wang Lin ay nagbigay ng malakas na sigaw at tumulak patungo sa papalapit na Sovereign. Ang Sovereign ay may mabagsik na ekspresyon habang iniwasiwas ang kanyang kanang kamay at isang walang katapusang lakas ay naging isang napakalaking kamay na may marka. Parang araw itong bumababa patungo sa espiritu ng sinaunang kagubatan. Ang mga tunog ng kulog ay pumuno sa hangin habang ang espiritu ng kahoy na sinauna ay nanginginig. Tumagos ang palad sa katawan nito at mabilis na tumulak patungo kay Wang Lin. Sa sandaling ito, dumating ang ika-9 na hininga at natapos ni Wang Lin ang huling seal gamit ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo at halos hindi na makagalaw matapos tapusin ang huling seal. Halos 2,000,000 seal ang nasa paligid ng katawan ni Wang Lin. Nang matapos siya, bumuo ang mga ito ng isang malupit na bagyong apoy at nagsanib sa balangkas ng Bone Umbrella upang bumuo ng isang napakalaking Realm Burning Ancient Umbrella. Realm Burning Ancient Umbrella. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng dugo. Ginamit niya ang pinakamalakas na spell ng Vermilion Bird Clan sa sandaling lumapit ang palad. Bagamat kaka-learn lang niya nito, siya ay Vermilion Bird, at matagal na siyang nagsanay sa mga restriction, kaya mayroon siyang mga pamamaraan upang mabilis gumawa ng mga seal. Gayunpaman, mababa ang kanyang pag-unawa rito, kaya't ang lakas nito ay halatang mahina. Ngunit kapag tungkol sa ganitong klase ng spell, kahit na mahina ang lakas, ito ay nakakagimbal pa rin. Pagkatapos ay dumura siya ng dugo. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin na ang buhay na lakas sa kanyang katawan ay mabilis na kinukonsumo ng sinaunang payong upang bumuo ng lakas na magbubukas dito. Payong, buksan upang sirain ang rehiyon. Sigaw ni Wang Lin habang iwiniwisik ang kanyang mga braso.